Sige, narito ang buong kwento ni Elena, na inangkop sa konteksto ng Pilipinas, na may mga pangalan at detalye na may kaugnayan sa kultura ng Pilipino, na may malalim na pagbabago sa tono ng Eleanor, tungo sa mas formal at pamilyar na Elena. O Nanay Elena, depende sa konteksto. At James na naging Mason at Harper na naging De Sofia. Ang aking sariling bahay sa dalampasigan. Ang baso ng alak ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier nang itinaas ito ni Sofia. Ang kanyang ngiti ay perpekto, pinaghandaan. Isang toast, anunsyo niya, at ang buong mesa ay natahimik. Sa mga biyenan, nagkaroon siya ng dramatikong paghinto. Ang ilang mga biyenan ay kapaki-pakinabang. Nag-aambag sila. Naiintindihan nila kung kailan manatili at kung kailan umalis. Tiningnan niya ako ng direkta, walang kurap. Ang iba ay kumukuha lang ng sobrang espasyo. Ang tawa ni Mason ang unang sumabog. Ang aking anak, ang batang dinala ko sa aking sinapupunan, na pinalaki ko ng mag-isa, na para sa kanya ay isinakripisyo ko ang lahat. Tumatawa siya na nakapatong ang mga kamay sa mesa, nakapikit ang mga mata, na parang iyon ang pinakanakakatawang bagay na narinig niya sa buong buhay niya. Ang iba pang mga bisita ay tumawa rin, kinakabahan, hindi komportable, ngunit tumawa sila. Umiti lang ako. Itinaas ko ang aking baso ng dahan-dahan, napakadahan-dahan. Nagsimulang lumaki ang katahimikan. Napaka-interesante, sabi ko nang may kalmadong hindi nila alam na taglay ko. Dahil lumalabas na kakatapos ko lang bumili ng sarili kong mansyon. Tumigil si Sofia sa pagngiti. 2,000 kilometro mula rito. Tumigil si Mason sa pagtawa. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ko na muling aakupahin ang iyong espasyo. Sa katunayan, hindi mo na ako makikitang muling aakupahin ang anumang espasyo. Lilipat na ako sa loob ng 10 araw. Inilapag ko ang baso sa mesa nang may matalim na tunog. Enjoy ninyo ang inyong panghimagas. Lumabas ako sa bahay na iyon na tuwid ang aking likod nang hindi lumilingon nang walang luha. Nagmaneho ako sa mga bakanting kalye, nararamdaman ang kakaibang bagay sa aking dibdib. Hindi ito galit. Hindi ito kalungkutan. Ito ay isang bagay na mas malaki. Ito ay kalayaan na hinaluan ng tahimik na paghihiganti. Ito ay ang pag-alam na bawat salitang sinabi ko ay ganap na totoo. Ang mansyon ay umiiral. Mayroon itong 5 silid-tulugan, isang malawak na bakuran, at tanawin ng karagatan. At wala silang ideya na nakapagtayo ako ng isang imperyo, habang tinatrato nila ako na parang isang katulong. Ngunit ang kwentong ito ay hindi nagsisimula sa hapunan na iyon. Nagsisimula ito ng mas maaga, 30 taon ng mas maaga, nang naniniwala pa rin ako na umiiral ang walang kondisyong pag-ibig at na nag-aalagaan ang mga pamilya sa isa't isa. Ako ay 8 taong gulang nang naintindihan ko na sa aming bahay ay may 2 uri ng anak. Ang mga mahalaga at ang mga nagpupuno lang ng espasyo. Si Maria ang una. Ako ang pangalawa. Hindi kailanman sinabi ng nanay sa pamamagitan ng salita. Hindi niya kailangan. Sinabi niya sa pamamagitan ng tingin, ng yakap na umiiwas sa akin, ng ngiti na kumukupas kapag pumasok ako sa silid. Si Maria ay maganda, palakaibigan, mabait. Ako ay tahimik, seryoso, hindi nakikita. Elena, kumuha ka nga ng tubig. Elena, pakipulot ito. Elena, huwag kang maging pabigat. Nag-aaral ang kapatid mo. Ang mga utos ay dumating na parang hininga. Automatiko, patuloy. Naaalala ko ang araw na nanalo si Maria sa isang paligsahan sa pagguhit sa paaralan. Nag-organisa si nanay ng party. May mga lobo sa buong sala. Isang 3-tier cake. Ang buong pamilya ay inimbitahan. Nakakoral na damit si Maria na tinahi ni nanay sa loob ng ilang linggo. Ako naman ay nakasuot ng aking karaniwang damit pampasok dahil walang nagsabi sa akin na may pagdiriwang. Elena, pumunta ka sa kusina at tulungan mo ang tita mo sa mga pinggan. Utos ni nanay habang kumakanta ang lahat sa paligid ni Maria. Ako ay 8 taong gulang at nakakuha ng perpektong marka sa aking math test sa parehong linggo. Walang nakakaalam. Walang nagtanong.
Naghugas ako ng pinggan sa loob ng 2 oras habang nakikinig sa tawa sa sala. Namatay si itay nang ako ay 15. Massive heart attack. Walang babala, walang paalam. Lubos na gumuho si nanay kaya nakalimutan niya na naghihirap din ako. Umiyak siya, yakap-yakap si Maria. Ako ang nagkape, sumagot ng mga tawag, nag-organisa ng libing. Napakalakas mo, Elena, sabi ng mga tao, na parang papuri ang pagiging malakas. Na parang hindi ako pinapayagang gumuho rin. Umiyak si Maria sa balikat ni nanay. Umiyak ako sa banyo na nakakandado ang pinto at umaagos ang tubig upang walang makarinig sa akin. 2 taon pagkaraan, pinakasalan ni Maria si Ricardo, isang lalaking may pera, may magandang pangalan, may kinabukasan. Ang kasal ay ginanap sa isang malaking ballroom, imported na damit, 500 bisita. Ipinagbili ni nanay ang ilan sa mga alahas ni Lola upang bayaran ang bahagi ng party. Deserve ni Maria ang pinakamabuti, sabi niya. Nagtrabaho ako ng part-time sa isang tindahan ng tela upang makatulong sa mga bayarin sa bahay. Walang nagtanong kung may karapatan din ba ako sa anumang bagay. Nakilala ko si Cardo nang ako ay 23. Nagtatrabaho siya sa konstruksyon. Malaki, matigas, tapat ang mga kamay. Wala siyang pera, ngunit tiningnan niya ako na parang ginto ako. Na-inlove ako sa tingin na iyon. Nagpakasal kami sa isang maliit na seremonya. 15 tao, isang simpleng damit na ako mismo ang nagtahi. Hindi dumalo si nanay. Sabi niya ay may sakit siya ng ulo. Hindi rin dumalo si Maria. May plano siyang biyahe. Nagpakasal ako ng walang pamilya at nagpanggap na wala akong pakialam. Mabait si Cardo, masipag. Tinrato niya ako ng may pagmamahal. Lumipat kami sa isang maliit na apartment, ngunit sa amin iyon. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, may espasyo ako kung saan walang nag-uutos sa akin, kung saan ako ang nagpasya. Nabuntis ako 6 na buwan pagkatapos ikasal. Ipinanganak si Mason noong Pebrero sa ilalim ng buong buwan na nagpapaliwanag sa buong silid ng ospital. Binuhat ko siya sa aking mga braso at isinumpa na makukuha niya ang lahat ng aking pag-ibig, na hindi niya kailanman mararamdaman na hindi nakikita. Umiyak si Cardo sa tabi ko, hinahalikan ang aking noo, nangangakong magiging pinakamahusay na ama sa mundo. Halos 2 taong gulang pa lang si Mason nang mamatay si Cardo. Aksidente sa construction site. Isang biga ang hindi naayos ng maayos. Nangyari ang lahat sa loob ng segundo. Nabalo ako sa edad na 26 na may isang maliit na anak at mga utang na hindi ko alam na umiiral. Inalok ni nanay na payagan akong lumipat muli sa bahay. Pero hanggang sa makabangon ka lang, sabi niya na parang may expiration date ang kalungkutan. Pinautang ako ni Maria ng 5,000 piso. Para makapag-stabilize ka. Siningil niya ako ng may interes. 6 na buwan pagkaraan, hindi na ako bumalik sa bahay ni nanay. Hindi ko kaya. Nakahanap ako ng 2 trabaho. Isa sa isang karinderya sa umaga, isa pa sa paglilinis ng mga opisina sa gabi. Nagpunta si Mason sa isang murang daycare, kung saan hindi man lang alam ng mga tagapag-alaga ang kanyang buong pangalan. Natutulog ako ng 4 na oras sa isang araw, ngunit binayaran ko ang mga bayarin ng mag-isa. Lumipas ang mga taon sa isang kalabuan ng pagod at matinding pag-ibig. Lumaki si Mason na malusog, matalino, maganda. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng kaya kong makuha mula sa mundo sa pamamagitan ng aking mga kuko. Bagong damit bawat season, magagandang sapatos na hindi sasakit ang kanyang mga paa. Pribadong paaralan na may scholarship na nakuha ko sa pamamagitan ng pagmamakaawa sa prinsipal ng nakaluhod. Siya ang aking pagmamalaki, ang aking dahilan upang imulat ang aking mga mata tuwing alas 5 ng umaga. Nang siya ay maging 10 taong gulang, niyakap niya ako at sinabi, "Ikaw ang pinakamahusay na nanay sa mundo." Pinahalagahan ko ang mga salitang iyon na parang isang kayamanan. Kakailanganin ko sila mamaya kapag nakalimutan niya sila. Namatay si nanay nang si Mason ay 12. Mabilis na cancer. Walang awa. Sa libing, umiyak si Maria na parang nawalan siya ng isang santo. Hawak ko ang kanyang kamay at wala akong naramdaman. Kawalan.
Hindi kailanman humingi ng tawad si nanay. Hindi niya kailanman kinilala na binaliwala niya ako sa buong buhay ko. Umalis siya, dala ang anumang posibilidad na marinig ko ang "i-mahal kita" mula sa kanyang labi. Minana ni Maria ang bahay. Minana ko ang isang lumang pulseras at isang photo album kung saan wala ako sa anumang larawan. Alam ni nanay na mas malakas ka, sabi ni Maria sa akin habang pumirma kami ng mga papeles. Hindi mo kailangan ng mga materyal na bagay. Tumango ako dahil ang pakikipagtalo sa mga taong ganoon ay pag-aaksaya ng oras na wala ako. Pumasok si Mason sa kolehiyo na may isa pang scholarship. Nag-aral siya ng business administration. Patuloy akong nagtrabaho ng double shift upang bigyan siya ng karagdagang pera, upang hindi siya mapahiya, upang makalabas siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Umuwi ako na pagod at hindi man lang siya titingin mula sa kanyang telepono. "Hi, nanay." Sasabihin niya nang hindi tumitingin sa akin. Tatanungin ko siya tungkol sa kanyang araw. "Ayos lang," sagot niya. Isang salita na parang hindi ako karapat-dapat sa higit pa. Ngunit may isang bagay na walang nakakaalam. Isang bagay na itinago ko na parang isang kumikinang na lihim sa gitna ng aking kulay abong buhay. Mula nang mamatay si Cardo, nagsimula akong mag-ipon ng bawat sentimo na kaya ko. 5 piso dito, 10 doon. Itinago ko sila sa isang kahon ng sapatos sa aparador. Nang makaipon ako ng 1,000 piso, gumawa ako ng isang bagay na nagpakilabot sa akin. Namuhunan ako. Bumili ako ng shares ng isang maliit na kumpanya na binanggit ng isang customer sa karinderya minsan. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Alam ko lang na hindi ako maaaring manatili sa bingit sa buong buhay ko. Ang mga shares na iyon ay dumami. Ipinagbili ko sila. Bumili ako ng higit pa. Natuto ako ng mag-isa, nagbabasa ng mga libro mula sa aklatan, nanonood ng mga libreng video sa internet ng 3:00 ng umaga. 5 taon pagkatapos magsimula, mayroon akong 40,000 piso. 0 taon pagkaraan, mayroon akong 150,000 piso. Walang nakakaalam. Hindi si Mason, hindi si Maria, walang sinuman. Patuloy akong nanirahan sa parehong maliit na apartment, nakasuot ng parehong lumang damit, sumasakay sa bus. Ngunit mayroon akong plano. Isang plano na lumaki ng tahimik na parang halaman sa dilim. Ang aking kanlungan ay ang maliit na balkonahe ng apartment, 0 square feet, kung saan nagtanim ako ng mga rosas, pula, dilaw, orange. Inaalagaan ko sila tuwing hapon pagkatapos ng trabaho. Sila ang tanging bagay na tunay na akin, ang tanging bagay na namumulaklak dahil sa aking pagsisikap at walang sinumang makasisira. Hindi kailanman binigyan pansin ni Mason ang mga ito. "Bulaklak lang iyan, nanay," sabi niya nang sinubukan kong ipakita sa kanya ang isang bagong rosas na bumuka. Ngunit para sa akin, higit pa sila. Sila ang patunay na kaya kong lumikha ng kagandahan kahit na ang lahat sa paligid ay kulay abo. Nakilala ni Mason si Sofia sa kanyang senior year sa kolehiyo. Nag-aaral siya ng interior design. Nagmula siya sa isang pamilyang may pera, mamahaling damit, bagong kotse, laging perpekto ang mga kuko. Sa unang pagkakataon na dumating siya sa hapunan, tiningnan niya ang apartment na parang pumasok siya sa isang basurahan. "Ang cozy," sabi niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay iba ang sinabi. Inihanda ko ang aking pinakamabuting pagkain. Inihaw na manok, kanin, sariwang salad. Pinaglaruan lang ni Sofia ang pagkain sa plato nang hindi halos lumasa ng anuman. "Nakadayet ako," paliwanag niya nang may peking ngiti. Walang sinabi si Mason. Hindi niya ako ipinagtanggol. Kumakain lang siya na parang hindi niya napansin ang paghamak sa mga mata ng kanyang nobya. Nagpakasal sila 2 taon pagkaraan. Binayaran ko ang kalahati ng kasal gamit ang aking lihim na ipon. Gusto ni Sofia ng marangyang ballroom. "Pangarap ko lang iyan mula pa noong bata ako," sabi niya kay Mason. Humingi siya ng tulong sa akin nang may malungkot na mukha. "Nanay, lagi mo akong sinusuportahan." Hindi ako makatanggi. Ginugol ko ang 40,000 piso sa isang kasal kung saan hindi man lang ako pinasalamatan ni Sofia.
kung saan ako ay inupo sa isang mesa sa likod na malayo sa pangunahing pamilya. Kung saan mali ang pagbigkas ng ihihi sa aking pangalan nang ipakilala niya ako. Nagsayaw si Mason at Sofia sa ilalim ng mga kulay na ilaw at hindi kailanman ako inanyayahan sumayaw. Kahit isang kanta. Pagkatapos ng kasal, nagbago ang lahat. Lumipat si Sofia sa apartment ni Mason. Isang maliit na lugar, ngunit mas maganda kaysa sa akin. Patuloy akong bumibisita sa kanila bawat linggo, nagdadala ng pagkain, tumutulong sa paglilinis. Tinanggap ni Sofia ang lahat ng may tensyonadong ngiti. Salamat, Elena. Napaka-touching. Ngunit hindi niya ako kailanman inanyayahan na manatili. Hindi niya kailanman tinanong kung kumusta ako. Nagsimulang kanselahin ni Mason ang mga plano sa akin. May hapunan kami ni Sofia. Gusto ni Sofia na magkasama lang kami sa linggo. Tumango ako. Laging akong tumango. Nagsimulang maging banayad ang pagpapahiya. Mga komento na binalutan ng tawa. Elena, napakaluma ng sweater na iyan. Hindi, Elena, dapat mong kulayan ang iyong buhok. Ang kulay abo ay nagpapamukha sa iyo na matanda. Elena, hindi mo maintindihan ang modernong dekorasyon. Normal lang. Tumawa si Mason. Bawat pagkakataon na parang sinasabi ng kanyang asawa ang isang matalinong bagay at hindi ako sinasaksak ng mga salita. Umiti ako. Nilunok ko ang pagpapahiya kasama ang kape na hindi nila kailanman inalok sa akin. Isang araw, dumating ako ng walang abiso. Kumatok ako sa pinto na may dala akong na ginawa ko. Binuksan ni Sofia ang pinto na may mukha ng pagkadismaya. Elena, abala kami. Sa likod niya ay si Mason sa sofa na nanonood ng hindi sila abala. Ayaw lang nila ako doon. Nagdala lang ako nito, sabi ko, inaalok ang Kinuha ni Sofia ito nang hindi tinitingnan. Ang tamis. Pero alam mong nagbabawas ng timbang si Mason. Isinara niya ang pinto bago ako makasagot. Tumayo ako sa pasilyo na hawak ang aking pitaka. Nararamdaman na may isang bagay sa loob ko na nagsisimulang magkabasa. Nang gabing iyon sa aking balkonahe, nakatingin sa aking mga rosas sa ilalim ng buwan, gumawa ako ng desisyon. Sinuri ko ang aking mga pamumuhunan. Mayroon akong higit sa 400,000 piso. Naghanap ako ng mga ari-arian sa internet. Nakakita ko ng isang bahay na ibinebenta 2,000 metro ang layo na nakaharap sa karagatan, 5 silid tulugan, malawak na bakuran. Ito ay isang distressed sale na nagkakahalaga ng 750,000 piso. Nagkalkula ako sa buong gabi. Maaari akong makakuha ng mortgage na may malaking down payment. Maaari akong magbenta ng ilang shares. Kaya ko iyon. At higit sa lahat, maaari akong umalis. Maaari akong mawala sa kanilang buhay at magtayo ng isang bagay na akin lamang. Ang sumunod na 6 na buwan ay isang tahimik na sayaw sa pagitan ng dalawang mundo. Sa araw, ako pa rin ang hindi nakikitang Elena, ang biyena na nagdadala ng Tupperware ng pagkain, na naglilinis ng hindi hinihiling, nang umingiti kapag nagbibigay si Sofia ng kanyang mga lason na komento. Ngunit sa gabi, sa pribadong espasyo ng aking apartment, ako ay ibang tao. Isang babaeng nagsusuri ng mga interes, na nakikipagnegosyo sa mga bangko, na pumipirma ng mga papel upang bumili ng isang mansyon na hindi pa niya nakita ng personal, sa mga larawan lamang, sa mga virtual tour lamang. Ngunit sapat na iyon. Ito ang aking pagtakas, ang aking tahimik na paghihiganti. Nakuha ko ang loon sa pamamagitan ng pagpapalusot ng maliliit na detalye. Sinabi ko na nagtatrabaho ako sa isang kumpanya na may mas mahusay na sweldo. Iniharap ko ang aking mga pamumuhunan bilang patuloy na kita. Inaprubahan ng bangko ang kredito. Pinirmahan ko ang mga papel na nanginginig ang mga kamay. Akin ang bahay. 750,000 piso para sa isang piraso ng paraiso, kung saan walang sinuman ang makapagpapahiya sa akin muli. Kumuha ako ng isang tao upang inspeksyonin ang ari-arian. Maayos ang lahat. Matatag ang bubong, bagong tubo, ligaw ngunit nababawi ang hardin. Perpekto. Hindi ko sinabi kay Mason ang anuman. Hindi ko sinabi sa sinuman.
Patuloy akong bumibisita sa kanila bawat linggo na parang walang nagbabago. Pinataas ni Sofia ang lason sa bawat pagtatagpo. Elena, napakahigpit ng pantalon mo. Dapat mong alagaan ang iyong figura. Elena, huwag mo nang gamitin ang pabango na iyan. Amoy matandang babae. Elena, bakit ka laging dumarating ng walang abiso? Ang mga magalang na tao ay tumatawag muna. Tumango si Mason. Minsan, hindi rin iyon. Nakatitig lang siya sa kanyang telepono habang ginugutay ako ng kanyang asawa sa pamamagitan ng salita. Isang hapon, nag-organisa si Sofia ng pagtitipon kasama ang kanyang mga kaibigan sa kanyang apartment. Humingi siya ng tulong sa akin sa pagkain. Napakagaling mong magluto, Elena. At bukod pa rito, nakaka-distract yan sa iyo. Alam kong napag-iisa ka. Tinanggap ko. Dumating ako ng 2 oras ng maaga, naghanda ng mga pampagana, naghain ng mga inumin, naglinis ng kusina. Nang dumating ang mga kaibigan, ipinakilala ako ni Sofia bilang kinanay ni Mason na napakabait na tumulong sa amin ngayon. Hindi bilang bisita, bilang isang empleyado. Nanatili ako sa kusina habang tumatawa sila sa sala. Narinig ko ang lahat. Napakaswerte mo, Sofia, na napakatulungin ng iyong biyenan. Bagaman kumukuha siya ng maraming espasyo, hindi ba? Laging siya nandito. Tawanan. Dumating si Mason mula sa trabaho sa gitna ng usapang iyon. Narinig ko siyang tumawa rin. Ang aking anak na tumatawa sa akin kasama ang mga estranghero. Lumabas ako sa apartment na iyon nang walang paalam. Naglakad ako papunta sa bus na nakakuyom ang aking mga kamao. Ang aking mga kuko ay nakabaon sa aking mga palad. Hindi ako umiyak. Wala akong luha na natira para sa mga taong ganoon. Umuwi ako at binuksan ang aking laptop. Naghanap ako ng mga kumpanya ng paglilipat. Kumuha ako ng isa para sa 3 linggo mula noon. Nagsimula akong mag-impake ng tahimik. Damit, libro, ang aking mga halaman sa balkonahe. Bawat kahon ay isang hakbang patungo sa kalayaan. Tinawagan ako ni Maria 1 linggo pagkaraan. Elena, kailangan mong pautangin ako ng 10,000 piso. May problema si Ricardo sa isang business deal. Ang aking kapatid ang laging mayroon ng lahat. Humihingi sa akin ng pera. Wala akong ganoong halaga. Nagsinungaling ako. Pakiusap, Elena. Pamilya tayo. Lagi kitang tinutulungan. Gusto kong tumawa. Gusto kong sumigaw sa kanya na ang tanging pagkakataon na tinulungan niya ako, siningil niya ako ng interes, ngunit sinabi ko lang, pasensya na, Maria. Hindi ko kaya. Ibinaba niya ang telepono nang walang paalam. 3 araw pagkaraan, nagpadala siya sa akin ng text. Ikakahiya ni nanay kung gaano ka-selfish. Blinak ko ang kanyang numero. 2 linggo na lang bago ako lumipat nang ipahayag ni Sofia na magho-host siya ng isang espesyal na hapunan upang ipagdiwang ang promosyon ni Mason sa trabaho. Inimbitahan niya ako dahil sa obligasyon. Tinanggap ko dahil alam kong iyon ang huling pagkakataon. Bumili ako ng isang mamahaling bote ng alak. 200 piso na ginastos ko ng may kasiyahan. Alam kong paparating na ang mangyayari kaya dumating ako sa oras. Binuksan ni Sofia ang pinto na nakasuot ng masikip na pilak na damit. Elena, anong sorpresa na nagbihis ka? Nakasuot ako ng isang simpleng kulay alak na damit. Ang pinakamaganda kong damit para sa kanya. Hindi pa rin iyon sapat. Ang hapunan ay tensyonado mula pa sa simula. Inimbitahan nila ang 3 mag-asawang kaibigan. Nag-usap ang lahat tungkol sa mga biyahe, bagong kotse, mamahaling restaurant. Kumain ako ng tahimik. Walang sinumang nakipag-usap sa akin. Para akong multo sa aking sariling upuan hanggang sa dumating ang sandali ng toast. Tumayo si Sofia na hawak ang kanyang baso. Tiningnan niya ang lahat. Umiti siya at sinabi niya ang mga salitang matagal ko nang hinihintay nang hindi ko nalalaman. Isang toast sa mga biyenan. Dramatikong paghinto. Ang ilang mga biyenan ay kapaki-pakinabang. Nag-aambag sila. Naiintindihan nila kung kailan manatili at kung kailan umalis. Tiningnan niya ako ng direkta.
Ang iba ay kumukuha lang ng sobrang espasyo. Ang tawa ni Mason ang pinakamasakit. Tunay, natutuwa, na parang ang kanyang ina, na pinapahiya, ay libangan. Tumawa ng hindi komportable ang mga bisita. Nasiyahan si Sofia sa kanyang sandali ng kaluwalhasyan, at ako, sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, ay nagpasya na hindi lunukin ang lason. Itinaas ko ang aking baso ng dahan-dahan. Natahimik ang lahat. Napakakuryoso na sinasabi mo iyan, Sofia, sabi ko nang may kalmadong hindi ko alam na taglay ko, dahil kakatapos ko lang bumili ng mansyon. Katahimikan. 2,000 kilometro mula rito. Tumigil si Mason sa pagtawa. Na may 5 silid-tulugan, isang malawak na bakuran, at tanawin ng karagatan. Namutla si Sofia. Kaya, tama ka. Hindi na ako aakupahin ng anumang espasyo. Lilipat na ako sa loob ng 1 araw. Ininom ko ang aking alak. Sa katunayan, ito na ang huling pagkakataon na makikita ninyo ako. Maaari ninyong panatilihin ang lahat ng inyong libreng espasyo. Inilapag ko ang baso sa mesa. Enjoy ninyo ang inyong hapunan. Tumayo ako. Kinuha ko ang aking pitaka. Naglakad ako patungo sa pinto. Sa wakas ay nag-react si Mason. Nanay, teka. Ano ang sinasabi mo? Lumingon ako. Tiningnan ko siya sa mata. Ang aking anak, ang batang para sa kanya ay isinakripisyo ko ang lahat. Sinasabi ko na hindi na ako magiging biyenan na kumukuha ng espasyo. Ako ay magiging babae na nakatira sa isang mansyon habang kayo ay nagbabayad ng renta sa isang 2-bedroom apartment. Binuksan ko ang pinto. Paalam, Mason. Lumabas ako sa pasilyo. Narinig ko ang sigawan sa loob. Ang hysteric na boses ni Sofia, ang litong boses ni Mason. Ngunit hindi ako bumalik. Bumaba ako sa hagdan. Lumabas ako sa parking lot. Sumakay ako sa aking lumang kotse. At habang nagmamaneho ako pa uwi, na ang mga ilaw ng lungsod ay lumabo sa rearview mirror, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman sa loob ng ilang dekada. Kapangyarihan, puro, kristal na malinaw, nakalalasing. Akala nila kilala nila ako. Akala nila ako ang masunuring babae, ang inalay na ina, ang hindi nakikitang biyenan. Wala silang alam. Hindi nila alam na sa loob ng maraming taon ay nakapagtayo ako ng isang imperyo ng tahimik, na namuhunan ako ng bawat sentimo na akala nila ay wala ako, na pinlano ko ang aking pagtakas habang pinaplano nila ang aking pagpapahiya. Nang gabing iyon, natulog ako ng mahimbing sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Pinangarap ko ang dagat, ang mga rosas na lumalaki sa isang hardin ng walang hangganan, ang isang bahay kung saan walang sinuman ang makapagsasabi sa akin na kumukuha ako ng sobrang espasyo, dahil ang espasyong iyon ay akin. Binayaran ng aking pera, itinayo ng aking pagsisikap at walang sinuman. Walang sinuman ang makakakuha nito mula sa akin. Ang sumunod na 1 araw ay isang pagmamadali ng mga kahon, papeles at paglaya. Inimpek ko ang aking buhay ng tahimik. Bawat bagay na inilagay ko ay isang piraso ng nakaraan na iniiwan ko. Ang basag na tasa na ginagamit ko tuwing umaga. Ang tinahin ng mga kumot na hinugasan ko ng 1,000 beses. Ang mga libro tungkol sa pamumuhunan na nakatago sa ilalim ng kama. Lahat ay inilagay sa mga kahon na mailabel na sulat kamay ko. Darating ang kumpanya ng paglilipat sa loob ng 1 linggo. Lilipad ako ng 2 araw ng mas maaga upang tanggapin ang aking mga gamit sa bagong bahay. Sa aking mansyon. Tinawagan ako ni Mason kinabukasan ng hapunan ng 6 na beses. Hindi ako sumagot. Nagpadala siya ng mga text. Nanay, kailangan nating mag-usap. Nanay, seryoso ba ang tungkol sa bahay? Nanay, pakiusap, huwag mong gawin ito. Burado ko ang bawat mensahe ng hindi sumasagot. Sumulat din si Sofia. Isang mensahe. Elena, kung ito ay pagmamaktol, sapat na. Galit na galit si Mason. Agad kong binaliwala ang kanyang numero. Wala akong utang sa kanila na paliwanag. Wala akong utang sa kanila ng anuman. Nagpakita si Maria sa aking pinto 3 araw pagkaraan. Kumatok siya ng paulit-ulit hanggang sa buksan ko.
Maaari ba akong malaman kung ano ang nangyayari? Pumasok siya ng walang pahintulot. Nakita niya ang mga kahon na nakatumpok sa sala. Totoo bang bumili ka ng bahay? Ang kanyang mukha ay isang halo ng kawalan ng paniniwala at inggit. Sagot ko nang hindi nagbibigay ng detalye. Sa anong pera, Elena? Lagi mong sinasabi na wala kang ipon. Tiningnan niya ako na parang kakatuklas lang niya na ako ay isang estranghero. Sa pera ko, Maria, sa pera na kinita ko sa pagtatrabaho habang iniisip ng lahat na ako ay mahirap. Umupo siya sa aking sofa nang hindi inaanyayahan. Tumawag sa akin si Mason na umiiyak. Sabi niya, iniiwan mo siya. Naramdaman ko ang kirot sa aking dibdib, ngunit binaliwala ko ito. 32 taong gulang na si Mason, may asawa at trabaho. Hindi niya ako kailangan. Anak mo siya. At ako ang kanyang ina, hindi ang kanyang katulong. Natahimik si Maria sa unang pagkakataon sa buhay niya. Tiningnan niya ako nang may mga mata na hindi ko nakilala. Magkano ang halaga ng bahay? Tanong niya sa wakas. 750,000 piso. Nakita ko siyang namutla. Ang kanyang bahay, ang minana niya mula kay nanay, ay nagkakahalaga marahil ng 400,000. Paano? Pamumuhunan, pag-ipon, paggawa ng hindi inakala ng sinuman na kaya kong gawin. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Ngayon, kung papayagan mo ako, kailangan kong ipagpatuloy ang pag-impake. Dahan-dahang tumayo si Maria. Madidismaya si nanay sa iyo. Ang mga salitang iyon ay winawasak ako noon. Ngayon, pinatawa lang nila ako. Madidismaya na si nanay sa akin mula pa nang ipanganak ako, Maria. Walang pagkakaiba. Umalis ang kapatid ko nang walang paalam. Tiningnan ko siyang lumayo sa bintana at wala akong naramdaman, hindi pagkakasala, hindi kalungkutan, kundi ginhawa lang. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. Elena, ako si Chona, kapatid ni Sofia. Kailangan kitang kausapin. Mahalaga. Nag-alinlangan ako. Halos hindi ako sumagot, ngunit may isang bagay sa mensaheng iyon ang nagpakilos sa akin na sumagot. Tungkol saan? Tungkol sa kapatid ko. Tungkol sa ginagawa niya sa iyong anak. Maaari ba tayong magkita bukas? Pumayag ako dahil sa kuryosidad kaysa sa tunay na interes. Nagkita kami sa isang coffee shop sa kabilang panig ng lungsod. Mas matanda si Chona kaysa kay Sofia na may maikling buhok at pagod na tingin. Umupo siya sa tapat ko ng walang pasakalye. Galit na galit si Sofia. Sabi niya, pinahiya mo raw siya sa harap ng kanyang mga kaibigan. Ininom niya ang kanyang kape. Pero dumating ako upang sabihin sa iyo na ginawa mo ang tama. Tiningnan ko siya ng nagulat. Ang kapatid ko ay isang manipulator. Palagi na siya. Sinira niya ang kasal ng aking pinsan. Pinaghiwalay niya ang aking ama sa buong pamilya. At ngayon ay ginagawa niya rin iyan kay Mason. Kinuha ni Chona ang kanyang telepono. Ipinakita niya sa akin ang mga mensahe. Mga pag-uusap kung saan binanggit ni Sofia ang tungkol sa akin nang may paghamak na nagpakilabot sa aking dugo. Nakakahadlang ang matanda. Kailangan kong alisin siya. Napakahina ni Mason. Hindi siya nangangahas na magtakda ng mga limitasyon sa kanyang ina. Binasa ko ang bawat salita, nararamdaman ang isang bagay sa loob ko na lalo pang tumigas. Bakit mo ito ipinapakita sa akin? Tanong ko kay Chona. Dahil nakaalis din ako sa pamilya ko. Naiintindihan ko ang ginagawa mo at gusto kong malaman mo na hindi ka baliw, na hindi ka masamang ina, na pinipili mong iligtas ang iyong sarili. Ang kanyang mga salita ay isang balsamo na hindi ko alam na kailangan ko. Nag-usap kami ng 2 oras. Sinabi niya sa akin kung paano niya pinutol ang ugnayan sa kanyang pamilya 5 taon na ang nakalipas, kung paano niya muling itinayo ang kanyang buhay, kung paano siya masaya ngayon sa unang pagkakataon. Huwag mong hayaan silang kumbinsihin kang bumalik, sabi niya sa akin nang magpaalam kami. Ang pagkakasala ang paborito nilang sandata. Huwag kang magpadala. Umuwi ako na pinalakas. Natapos ko ang pag-impake ng gabing iyon. Ang aking mga rosa sa balkonahe ang huling inimpek.
Kinuha ko sila sa kanilang mga paso ng maingat. Ibinabalot ko ang mga ugat sa basang lupa at tela. Sasama sila sa akin sa eroplano. Hindi ko sila iiwan. Sila ang patunay na kaya kong lumikha ng buhay kahit sa pinakamaliit na lugar. At ngayon ay magkakaroon ako ng isang buong hardin para sa kanila. 2 araw bago ang aking flight, nagpakita si Mason sa pinto ng walang abiso. Mukha siyang pagod na may malalim na airbags. Nanay, pakiusap, mag-usap tayo. Hindi ko siya pinapasok. Nag-usap kami sa pasilyo. Ano ang gusto mo, Mason? Na huwag kang umalis para ayusin natin ito. Walang dapat ayusin. Magsusorry si Sofia. Nangangako ako. Naglabas ako ng mapait na tawa. Hindi ko gusto ang kanyang paghingi ng tawad, Mason. Gusto kong maintindihan mo ang isang napakasimpleng bagay. Hindi ako umiiral para mapadali ang buhay mo. Hindi ako isang piraso ng kasangkapan. Hindi ako isang empleyado. Ako ang nanay mo at karapat-dapat ako sa paggalang. Sinubukan niyang hawakan ang aking braso. Lumayo ako. Nanay, iginagalang kita. Pinanood mo akong tumawa ng pinahiyakan ng asawa mo, Mason. Tumawa ka, hindi lang isang beses, daan-daang beses sa loob ng 5 taon. Napunuan ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko napansin. Eksakto. Hindi mo napansin dahil hindi mo ako kailanman nakita. Ang katahimikan sa pagitan namin ay isang bangin. At ngayon? Tanong niya na may basag na boses. Ngayon, mamumuhay ako ng aking buhay at mamumuhay ka ng sa iyo. Ganoon lang. Hindi, Mason. Kung paanong kailangan. Pumasok ako sa aking apartment at isinara ang pinto. Narinig ko siyang umiyak sa kabilang panig. Ipinahinga ko ang aking noo sa kahoy at ipinikit ang aking mga mata. Masakit. Siyempre masakit. Siya ang aking anak. Dinala ko siya sa aking sinapupunan. Pinalaki ko siya ng mag-isa. Minahal ko siya ng buong pagkatao ko. Ngunit hindi ako maaaring patuloy na wasakin ang pag-ibig na iyon. Hindi ito maaaring maging aking bilangguan. Nang gabing bago ang aking flight, gumawa ako ng isang huling bagay. Nagsulat ako ng liham. Hindi para kay Mason, hindi para kay Maria, para sa akin. Mahal kong 8 taong gulang na Elena, alam kong sa ngayon ay iniisip mo na ang iyong lugar ay sa sulok, na walang halaga ang iyong boses. Na walang saysay ang iyong sakit. Ngunit mali ka. Lalaki ka. Maraming paghihirap ang iyong mararanasan. Hindi ka makikita sa loob ng ilang dekada. Ngunit isang araw, sa edad na 64, bibili ka ng isang mansyon sa sarili mong pera. Magtatanim ka ng mga rosas sa isang walang hangganang hardin. Titingnan mo ang salamin at makikilala mo ang iyong sarili at ikaw ay magiging malaya. Magtiis ka. Sulit iyan. Tinupi ko ang liham at inilagay sa aking pitaka. Malinaw ang araw ng flight. Dinala ng moving truck ang lahat ng 6 oras ng umaga. Sumakay ako sa taxi papunta sa airport ng 10 oras. Isang maleta, ang aking pitaka, ang aking mga rosas na maingat na nakabalot. Wala nang iba. Sa waiting room, sinuri ko ang aking telepono sa huling pagkakataon. 43 mensahe mula kay Mason, 12 mula kay Maria, 5 mula sa hindi kilalang numero na tiyak ay mga kaibigan ng pamilya. Binaliwala ko silang lahat. Pinatay ko ang telepono. Nang tawagan ang aking flight, naglakad ako patungo sa gate ng hindi lumilingon. Sumakay ako sa eroplano. Umupo ako sa aking upuan. Hawak ko ang maliit na paso ng aking mga rosas sa aking kandungan. At nang lumipad ang eroplano, nang nakita ko ang lungsod na lumiliit sa ilalim ng mga ulap, naramdaman ko ang 30 taon ng bigat na nawala sa aking balikat. Lumilipad ako patungo sa aking bahay, patungo sa aking buhay, patungo sa aking sarili. Lumapag ang eroplano sa ilalim ng kulay kahel na paglubog ng araw. Lumabas ako sa airport, humihinga ng hangin na iba ang lasa, mas malinis, mas malaya. Kumuha ako ng driver na naghihintay sa akin na may karatula na nakasulat ang aking pangalan.
Binibining Elena, sabi niya nang may mabait na ngiti, isang lalaking halos 50, na may kalmadong mga mata. Maligayang pagdating. Sumakay ako sa kotse, nararamdaman na bawat kilometro na aming tinatahak ay 1 kilometro palayo sa nakaraan. Malalapad ang mga kalye, mas luntian ang mga puno, lumitaw ang karagatan sa malayo, kumikinang na parang isang natupad na pangako. Malapit na tayo, sabi ng driver. At pagkatapos ay nakita ko iyon. Ang aking bahay, ang aking mansyon. Mas maganda ito kaysa sa naaalala ko sa mga larawan. Puti na may malalaking bintana, isang ligaw na hardin na sumisigaw na mahalin. Dahan-dahang bumukas ang gate na bakal. Pumasok kami sa isang batong daan. Bumaba ako sa kotse na nanginginig ang aking mga binti. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong damdamin. Ito ba ang lahat ng inaasahan ninyo? Tanong ng driver. Higit pa, bulong ko. Naglakad ako patungo sa pasukan, ang susi ay kumikinang sa aking kamay. Isinuksok ko ito sa kandado. Perpektong umikot. Tinulak ko ang pinto at pumasok sa aking bagong mundo. Ang loob ay amoy kahoy at mga posibilidad, light plank floors, matataas na kisam, pumapasok ang liwanag mula sa lahat ng dako. Dahan-dahan akong naglakad sa bawat silid. Ang malawak na sala na may fireplace na bato, ang kusina na may center island at mga bintana na nakaharap sa hardin, 3 silid tulugan sa ground floor, 2 pa sa itaas, mga banyo na may malalalim na bathtub, malalaking aparador. Lahat ay walang laman, lahat ay naghihintay sa akin. Umakyat ako sa master bedroom. Mayroon itong pribadong balkonahe na may tanawin ng karagatan. Tumayo ako doon, pinapanood ang mga alon na bumabagsak sa malayo. At umiyak ako, ngunit hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa, dahil sa tagumpay, dahil sa pasasalamat sa Elena na iyon na nag-ipon ng tahimik sa loob ng maraming taon, na nagpusta sa sarili niya ng walang iba. Nang gabing iyon, natulog ako sa sahig ng master bedroom, nakabalot sa isang kumot na dinala ko sa maleta. Wala pa akong kasangkapan. Hindi mahalaga. Akin ang sahig, akin ang bahay, akin ang kapayapaan. Nakinig ako sa karagatan sa buong gabi. Isang patuloy na tunog na nagpapalubag sa mga dekada ng insomnia. Dumating ang mga mover 2 araw pagkaraan. Maingat na inilabas ng mga lalaki ang aking mga kahon. Hindi gaanong maraming gamit. Ang isang buong buhay ay kasya sa 20 kahon. Ang mga pangunahing kasangkapan na binili ko online ay dumating kinagabihan din. Isang queen-size na kama, isang kulay krema na sofa, isang dining table para sa 6 na tao. Unti-unti, nagsimulang magkaroon ng anyo ang bahay. Bawat bagay sa kanyang lugar ay parang isang pahayag. Ako ang nagpasya nito. Ako ang pumili nito. Ako ang nagbayad nito. Inilaan ko ang unang buong linggo sa hardin. Ito ay isang magandang kalamidad. Damuhan na abot tuhod, walang hugis na palumpong, ligaw na bulaklak na naglalaban para sa espasyo. Kumuha ako ng isang lokal na hardinero, isang lalaking nagngangalang Mang Ben, 70 taong gulang, na may matitigas na kamay at karunungan sa kanyang mga mata. May potensyal ang hardin na ito, sabi niya, habang naglalakad sa bakuran. Kailangan lang nito ng pagmamahal. Magkasama kaming nagtrabaho. Natuto ako ng mga pangalan ng halaman na hindi ko kailanman narinig. Tinuruan niya ako kung paano mag-pruning, magtahi, makinig sa kung ano ang kailangan ng lupa. Itinanim ko ang aking mga rosa sa isang espesyal na sulok na may espasyo upang lumaki na may perpektong liwanag. Ang mga ito ay mamumulaklak ng hindi kailanman, pangako ni Mang Ben. At tama siya. Isang buwan pagkatapos kong manirahan doon, naka-off pa rin ang aking telepono. Nakabili ako ng bago na may bagong numero. 3 tao lang ang may alam nito. Ang bangko, ang aking abogado, at si Chona, na naging hindi inaasahang kaibigan. Sumusulat siya sa akin bawat linggo. Kumusta ang lahat? Nakapag-adjust ka na ba? Ikwento mo sa akin ang tungkol sa karagatan. Pinadalhan ko siya ng mga larawan ng hardin. Pinadalhan niya ako ng paghihikayat. Sapat na iyon. Nakilala ko ang aking mga kapitbahay unti-unti. Sa kanan ay nakatira si Aling Clara,
Isang babaeng kasing edad ko, Valorin, na may isang malaking aso na nagngangalang Thor. Naging magkaibigan kami habang nagkakape sa kanyang teres. Sinabi niya sa akin na dumating siya doon pagkatapos ng isang kakilakilabot na diborsyo. Nakakagaling ang lugar na ito, sabi niya. Hindi ko alam kung paano, pero nakakagaling. Sa kaliwa ay nakatira ang isang batang mag-asawa, si Carlo at ang kanyang asawa, na may 2 maliliit na anak. Dinalhan nila ako ng homemade cookies at humingi ng payo sa paghahardin. May regalo ka, sabi ni Carlo nang makita ang aking mga rosas. Umiti ako. Hindi ito regalo. Ito ay dedikasyon. Ito ay pag-ibig na sa wakas ay mailugar upang mamulaklak. Nagsimula akong pumunta sa lokal na palengke tuwing Sabado. Isang lugar na puno ng kulay, amoy, buhay. Bumili ako ng sariwang gulay, bagong lutong tinapay, bulaklak para sa bahay. Ang babaeng nagbebenta ng mga halaman ay nag-ampon sa akin. Anak, subukan mo ang basil na ito. Ito ang pinakamabuti sa buong baybayin. Binigyan niya ako ng dagdag na sanga, ikinwento ang mga tsismis sa bayan, pinadama sa akin na bahagi ako ng isang bagay. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakikita ako. Hindi dahil sa obligasyon, hindi para maglingkod, kundi dahil sa pag-iral lang. Isang hapon, 2 buwan pagkatapos kong dumating, nagpupruning ako ng mga rosas nang tumunog ang bago kong telepono. Hindi kilalang numero. Nag-alinlangan ako ngunit sinagot, Elena. Boses ng babae. Mas matanda, nanginginig. Ako ito. Magsalita ka, Maria. Sumikip ang aking tiyan. Paano mo nakuha ang numerong ito? Binigay sa akin ni Chona. Huwag kang mag-hang up, pakiusap. Katahimikan. Naghininga ako ng malalim. Ano ang gusto mo, Maria? Kailangan ko. Kailangan mong malaman ang isang bagay. Masama ang kalagayan ni Mason. Napakasama. Naramdaman ko ang kirot ngunit pinanatili kong matatag ang aking boses. Matanda na si Mason. May asawa siya. May mga resources siya. Iniwan siya ni Sofia. Iyon ang nagulat sa akin. Ano? Iniwan niya. 3 linggo na ang nakalipas. Sabi niya hindi niya kayang makasama ang isang ganoong kahinang lalaki. Napagod na siya sa kanyang mommy issues. Wasak na wasak si Mason. Elena. Umiiyak siya palagi. Nawalan siya ng trabaho. Nakatira siya sa bahay ko dahil hindi niya kayang bayaran ang renta. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang isang bahagi ko, ang bahagi ng isang ina na hindi kailanman namamatay, ay gustong sumakay ng unang eroplano pabalik. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahagi na nakapagtayo ng bagong buhay na ito, ay nanatiling matatag. At ano ang gusto mong gawin ko, Maria? Bumalik ka, kausapin mo siya. Ikaw ang nanay niya. Ako ang kanyang ina. Hindi ang kanyang tagapagligtas. Hindi ang kanyang therapist. Hindi ang kanyang dahilan. Siya lang ang anak mo, Elena. Iniwan mo siya. Ang salitang di iniwan na parang hindi ako naroon sa bawat araw ng kanyang buhay. Na parang hindi ako nagsakripisyo ng lahat. Hindi ko siya iniwan, Maria. Umalis ako. Malaki ang pagkakaiba. Umalis ako dahil itinulak ninyo akong lahat. Umalis ako dahil mas mahalaga ang kalusugan ng aking isip kaysa sa inyong kaginhawaan at hindi ako babalik. Nagsimulang umiyak si Maria. Hindi kita nakikilala. Anong nangyari sa iyo? Nakita ko ang aking sarili, sagot ko nang may kalmadong nagulat sa akin. Nakita ko ang aking sarili pagkatapos ng 64 taon ng pagiging nawawala at hindi na ako mawawala muli. Makasarili ka. Siguro. O siguro natuto lang ako na ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay survival. Hinihingi ka ni Mason araw-araw. Masakit iyon. Ngunit hindi kasing sakit ng dati. Sabihin mo sa kanya na ayos lang ako, na buhay ako, na kung gusto niya akong kausapin, maaari siyang tumawag. Ngunit hindi na ako babalik sa dating ako. At paano kung kailangan niya akong makita? Nakatira ako 2,000 kilometro ang layo, Maria.
Alam niya kung nasaan ako. Kung talagang kailangan niya ako, maaari siyang sumakay ng eroplano. Kaya niyang magsikap. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kaya niyang magsikap. Ibinaba ko ang telepono. Umupo ako sa hardin na hawak ang pruning shears, nakatingin sa karagatan. Ang mga alon ay patuloy na bumabagsak, patuloy, walang hanggan, walang pakialam sa drama ng tao. Dumating si Mang Ben na may wheelbarrow na puno ng lupa. Ayos lang ba, Elena? Sagot ko. At totoo iyon. Ayos lang ako. Higit pa sa ayos. Nang gabing iyon, dumating si Aling Clara na may bote ng alak. Umupo kami sa aking terrace sa ilalim ng mga bituin. Gusto mo bang pag-usapan ang nangyari ngayon? Tanong niya. Sinabi ko sa kanya ang lahat, mula sa tawag ni Maria hanggang sa sakit na nananatili pa rin sa aking dibdib. Nakinig siya ng hindi sumasabat. Nang matapos ako, nagbuhos siya ng mas maraming alak at sinabi, iniisip ng mga anak na walang katapusan ang mga ina. Na walang hangganan ang ating pag-ibig. At tama sila. Walang hangganan ang pag-ibig, ngunit may hangganan ang ating pagtitiis. May hangganan ang ating kalusugan ng isip. May hangganan ang ating katawan. Ginawa mo ang tama. Matututo siya o hindi. Pero nagawa mo na ang parte mo. Ang kanyang mga salita ay isang balsamo. Natulog ako ng gabing iyon na yakap ang katotohanan na iyon. Nagawa ko na ang aking parte. Nagpalaki ako ng isang anak. Ibinigay ko sa kanya ang lahat. Ngunit hindi na tungkulin kong iligtas siya mula sa mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga desisyon. Hindi na tungkulin kong isakripisyo ang aking sarili sa altar ng kanyang kaginhawaan. Ang tungkulin ko ngayon ay mabuhay, mamulaklak, maging. Ang mga sumunod na araw ay mas magaan. Ang hardin ay bumulaklak sa mga kulay. Ang aking mga rosas ay lumaki ng malakas, mas malaki kaysa kailanman. Tama si Mang Ben, kailangan lang nila ng espasyo. Tulad ko. Nagsimula akong kumuha ng klase sa pagpipinta sa isang workshop sa bayan. Natuklasan ko na maihilig ako sa mga landscapes. Sabi ng aking guro, isang babaeng nagngangalang Julia, nagpipinta ka ng may kaluluwa. Masasabi mong marami ka ng pinagdaanan, sabi niya. Hindi niya alam kung gaano karami. Isang araw, habang naglalakad sa dalampasigan, nakakita ako ng isang perpektong kabibe, mapusyaw na kulay rosas, walang basag. Itinaas ko ito sa sikat ng araw. Dumaan ang liwanag dito, lumikha ng magagandang pattern. Itinago ko ito sa aking bulsa. Nang gabing iyon, inilagay ko ito sa aking nightstand. Isang paalala, ang pinakamagandang bagay ay minsan nakatago sa ilalim ng buhangin. Kailangan mo lang maging handa na hanapin sila. Naghanap ako ng 64 taon at sa wakas ay nakita ko ang aking sarili. 3 buwan pagkatapos kong dumating, nagkaroon ng ritmo ang aking buhay na hindi ko kailanman nakilala. Nagising ako ng walang alarm clock kapag nagpasya ang aking katawan na sapat na. Umiinom ako ng kape sa terrace habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa karagatan. Nagtatrabaho ako sa hardin hanggang tanghali. Kumakain ako ng magaan na tanghalian. Sa hapon, nagpipinta ako o nagbabasa. Dumadaan ang mga kapitbahay para magpaalam. Si Aling Clara, si Carlo, si Mang Ben, nakapagtayo ako ng isang maliit na komunidad ng hindi sinusubukan. Sa pamamagitan lamang ng pagiging ako, nang hindi kailangang maglingkod, nang hindi kailangang mawala, kundi dahil sa pag-iral lang. Isang umaga noong Abril, tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero muli. Sa pagkakataong ito, hindi na ako nag-alinlangan ng husto. Hello? Nanay. Boses ni Mason. Paos, pagod, basag. Umupo ako sa harap ng hagdanan. Mabilis ang tibok ng aking puso, ngunit hindi ako nawalan ng kalmado. Mason. Mahabang katahimikan. Malakas na paghinga sa kabilang linya. Kumusta ka? Tanong niya sa wakas. Mabuti. Ikaw masama? Napakasama. Iniwan ako ni Sofia. Siguro alam mo na. Sinabi sa akin ni Maria. Nawalan ako ng trabaho. Nakatira ako sa kapatid mo. Natutulog ako sa kanyang sofa.
Ang kanyang boses ay nagkabasag. Wala akong anuman, nanay. Nawala ko ang lahat. Ang isang bahagi ko ay gustong aliwin siya, sabihin sa kanya na magiging maayos ang lahat, na babalik ako upang yakapin siya. Ngunit ang bahaging iyon ay luma na. Iyon ang Elena na namatay nang sumakay siya sa eroplanong iyon. Pasensya na, Mason, sabi ko ng taos puso. Napakahirap niyan. Iyan lang ang sasabihin mo. Taas noo ang kanyang boses. Hindi ka babalik. Hindi mo ako tutulungan. Tutulungan ka paano? Hindi ko alam. Sa pera. Sa suporta. Ikaw ang nanay ko. Naroon na naman. Ang inaasahan, ang karapatan na akala niya ay mayroon siya sa akin. Mason, nagtaka ka ba kung paano ako nakarating dito? Ano? Ang bahay na ito. Ang lugar na ito. Paano mo sa tingin mo binayaran ko ito? Litong katahimikan. Hindi ko alam. Akala ko baka may namana ka o nanalo sa loto. Naglabas ako ng tawa ng walang humor. Nagtatrabaho ako ng 2 trabaho sa loob ng 20 taon. Nag-ipon ako ng bawat sentimo na kaya ko. Namuhunan ako ng lihim. Natuto ako tungkol sa pananalapi ng mag-isa, nagbabasa ng mga libro sa aklatan ng 3:00 ng umaga. Habang natutulog ka, itinayo ko ang aking pagtakas. Habang pinapahiya ako ni Sofia at ikaw ay tumatawa, nag-ipon ako ng pera. Ang bahay na ito ay nagkakahalaga ng 750,000 piso, Mason. Kinita ko ang bawat piso. Napakakapal ng katahimikan. Hindi ko alam. Siyempre, hindi mo alam. Hindi ka nagtanong. Hindi mo ako kailanman nakita. Ako lang ang nanay mo. Ang nagluluto. Ang naglilinis. Ang laging available sa anumang kailangan mo. Nanay, ako. Hindi pa ako tapos. Sa loob ng 5 taon, pinanood ko ang asawa mo na pinahiya ako, gumawa ng mga komento tungkol sa aking damit, aking timbang, aking edad, aking pag-iral, at ikaw ay tumawa, Mason, bawat pagkakataon. Hindi mo ako kailanman ipinagtanggol. Kahit isang beses. Hindi ko napansin na seryoso iyon. Eksakto. Hindi mo napansin dahil hindi ako sapat na mahalaga para bigyan mo ng pansin. Narinig ko ang hikbi sa kabilang linya. Pasensya na. Lubos akong pasensya na, nanay. Naging tanga ako. Naging masamang anak ako. Pero kailangan kita. Pakiusap. Wala na akong iba. Ipinikit ko ang aking mga mata. Naghininga ako ng malalim. Mason, mahal kita. Anak kita at lagi kang magiging anak. Ngunit hindi na ako magiging tagapagligtas mo. Hindi ako babalik para lang gumaan ang pakiramdam mo. Hindi ko isasakripisyo ang kapayapaan na natagpuan ko. Kung gayon hindi mo talaga ako mahal. Ang parirala na iyon, ang pagtatangka sa manipulasyon ay nagawa sana noon. Ngayon ay nagbigay lang ito sa akin ng kalinawan. Mahal kita ng sapat upang hayaan kang mahulog. Upang matuto kang tumayo mag-isa dahil kung babalik ako ngayon, walang magbabago. Patuloy kang magiging umaasa at patuloy akong magiging hindi nakikita. Ano ang dapat kong gawin? Ang kanyang boses ay tulad ng isang nawawalang bata. Ngunit hindi siya bata. Siya ay isang lalaking 32 taong gulang. Maghanap ka ng propesyonal na tulong. Mag-therapy ka. Maghanap ka ng trabaho. Itayo mo muli ang iyong buhay tulad ng ginawa ko. Hindi ko alam kung kaya ko. Hindi ko rin alam kung kaya ko. Pero narito ako sa isang bahay na binili ko sa aking pagsisikap, nabubuhay ng buhay na itinayo ko mula sa wala. Kaya mong gawin ang pareho. Ngunit kailangan mong gusto iyon. At kailangan mong gawin iyon ng mag-isa. At kung kailangan mo ako, isang tawag lang ako upang mag-usap. Ngunit hindi ako babalik ng pisikal. Hindi na ako babalik sa dating ako. Ang babaeng iyon ay wala na. Mason. Ibinaba niya ang telepono ng walang paalam. Umupo ako sa hagdan na hawak ang telepono, nararamdaman ang isang kakaibang halo ng sakit at paglaya.
Masakit, syempre, masakit, ngunit ito ay isang malinis na sakit, hindi ang marumi at patuloy na sakit ng pagiging binaliwala. Ito ang sakit ng pagtatakda ng mga limitasyon, ng pagpili sa sarili, ng pag-alam na ginagawa ko ang tama, kahit na napakasama ng pakiramdam. Nagpakita si Aling Clara isang oras pagkaraan na may dalang chocolate cake. Nakita ko ang mukha mo mula sa bintana ko. Akala ko kailangan mo ito. Umupo kami sa kusina. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Tumango siya habang kumakain. Kailangan matuto ng mga anak na hindi walang hangganan ang mga ina. Na tayo ay tao. Na tayo ay maaaring masira. Ginawa mo ang tama. Kung gayon, bakit ang sama ng pakiramdam ko? Dahil mabuting tao ka. Ang mga mabuting tao ay nakakaramdam ng pagkakasala, kahit na hindi sila dapat. Ngunit ang pagkakasala ay hindi nangangahulugan na ikaw ay mali. Kinagabihan, nagpinta ako ng isang malaking kanvas. Marahas na kulay, pula, kahel, dilaw, isang pagsabog ng emosyon na lumalabas mula sa aking mga kamay sa pintura ng langis. Hindi ko alam kung ano ang ipinipinta ko hanggang sa matapos ko. Ito ay isang phoenix na muling isinilang mula sa sarili nitong abo. Dumating si Julia, ang aking guro, upang tingnan ito ilang araw pagkaraan. Nanatili siyang tahimik sa loob ng mahabang panahon. Elena, ito ay pambihira. Dapat mo itong i-exhibit. Napaka-personal nito. Laging ganoon ang sining. Kaya nakakakonekta. Kinumbinsi niya akong isama ito sa isang lokal na exhibition sa bayan, maliit, sa isang gallery para sa mga bagong sining. Tinanggap ko ng higit pa para sa kanya kaysa sa akin. Nang gabing ng exhibition, dumating ako na kinakabahan. Nakasabit ang aking pinta sa pangunahing pader. Ang phoenix ay kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Huminto ang mga tao upang tingnan ito. Narinig ko ang mga komento. Anong lakas? Mararamdaman mo ang sakit at pag-asa ng magkasama. Ito ay tunay na sining. Ipinagbili ko ang pinta ng gabing iyon. Isang babaeng 50 na may malungkot ngunit determinado ang mga mata ang nag-alok sa akin ng 2,000 piso para dito. Ang pintang ito ay ang aking kwento rin, sabi niya. Kailangan kong magkaroon nito sa aking bahay. Binigyan ko siya ng aking numero. Naging magkaibigan kami pagkaraan. Ang kanyang pangalan ay Sarah. Kumakawala siya mula sa isang mapang-abusong kasal. Ang pinta ko ang nagbigay sa kanya ng lakas, sabi niya. Umiinom kami ng kape bawat linggo. Nagpapalitan kami ng mga kwento ng survival. Patuloy na lumipas ang mga buwan. Ang aking hardin ay naging pinakamaganda sa bloke. Ang mga rosas ay namulaklak ng patuloy. Tinuruan ako ni Mang Ben kung paano gumawa ng mga floral arrangement. Nagsimula akong magbenta ng mga ito sa palengke tuwing Sabado. Hindi dahil kailangan ko ang pera, kundi dahil gusto ko iyon, dahil pinaparamdam nito sa akin na kapaki-pakinabang ako sa aking sariling pamamaraan, hindi sa pamamaraan ng iba. Inilalaan sa akin ang nagbebenta ng halaman ang pinakamagandang pwesto. Narito, anak, karapat-dapat makita ang iyong mga bulaklak. Isang hapon ng Hulyo, 6 na buwan pagkatapos kong dumating, nagdidilig ako ng mga rosas nang makita ko ang isang hindi pamilyar na kotse na huminto sa harap ng aking gate. Isang rental car. May lumabas na lalaki. Matangkad, payat, na may gulong buhok. Huminto ang aking puso. Si Mason iyon. Dumating siya. Iniwan ko ang host na umaagos at naglakad patungo sa gate. Hindi ko binuksan. Tiningnan namin ang isa't isa sa pamamagitan ng bakal. Iba ang mukha niya, mas payat, malalim, madilim ang eyebags, ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata ang nagbago. Hindi iyon ang tingin ng spoiled na bata. Iyon ay ang tingin ng isang taong nakaranas ng matinding pagbagsak. Nanay. Ang kanyang boses ay halos bulong. Mason. Katahimikan. Patuloy na umaagos ang tubig mula sa hose sa hardin. Kumikinang ang mga rosa sa likod ko. Maaari ba akong pumasok? Nag-alinlangan ako. Bawat hibla ng aking pagiging ina ay sumisigaw. Ngunit ang babaeng nakapagtayo ng buhay na ito ay alam na kailangan niyang maging maingat. Bakit ka dumating?
Dahil tama ka sa lahat. Nagtherapy ako sa loob ng 3 buwan, 2 beses sa isang linggo. Nakahanap ako ng bagong trabaho. Hindi ito malaki pero tapat. Huminto ako sa paghahanap ng iba na magliligtas sa akin. Punuan ng luha ang kanyang mga mata. At napagtanto ko ang isang bagay. Hindi ko kailanman nakita, nanay. Hindi kailanman. Nandoon ka sa lahat ng oras at ako ay bulag. Malupit si Sofia at tumawa ako dahil mas madali iyon kaysa sa kumprontahin siya. Ginamit kita bilang panangga, bilang isang katulong, bilang isang resource. Hindi kailanman bilang isang ina, hindi kailanman bilang isang tao. Umagos ang luha sa kanyang mukha nang hindi kontrolado. Dumating ako upang humingi ng tawad. Talaga, nang walang inaasahan, nang walang hinihingi sa iyo na bumalik. Dumating lang ako upang sabihin sa iyo na pasensya na ako, na sa wakas ay naiintindihan ko na ipinagmamalaki kita ng ito. Tinuro niya ang bahay nang itinayo mo ng pagkakaroon mo ng lakas ng loob na umalis nang wala akong lakas ng loob na tratuhin ka ng tama. Dahan-dahan kong binuksan ang gate. Pumasok siya na nanginginig ang mga hakbang. Tumayo kami sa batong daan nang hindi pa nagkakayakapan, nakatingin lang sa isa't isa. Talagang nakatingin sa isa't isa. Gusto mo bang tingnan ang bahay? Tanong ko, tumango siya. Ginabayan ko siya sa bawat silid. Ipinakita ko sa kanya ang aking painting studio, ang hardin, ang mga rosas. Nakinig siya ng maingat. Nagtanong siya. Talagang nakinig siya sa mga sagot. Natapos kami sa terrace na pinapanood ang karagatan. Umupo kami sa terrace nang hindi nagsasalita sa loob ng mahabang minuto. Ang tunog lang ng mga alon ang pumuno sa espasyo sa pagitan namin. Tiningnan ni Mason ang abot tanaw na parang naghahanap ng mga salita na hindi niya kailanman natutunan sabihin. Naghintay ako. Hindi na ako nagmamadali. Wala na akong pangangailangan na punan ang awkward silences para lang gumaan ang pakiramdam ng iba. Sa wakas, nagsalita siya. Ang lugar na ito ay hindi ka panipaniwala. Nanay, parang nakahanap ka ng paraiso. Hindi ko iyon natagpuan, malumanay kong ikinorekta. Itinayo ko iyon. May pagkakaiba. Tumango siya ng dahan-dahan, pinoproseso. Paano mo nagawa iyon? Ibig kong sabihin, hindi lang ang pagbili ng bahay, kundi itong kapayapaan, makikita sa mukha mo, sa kung paano ka kumikilos. Parang ibang tao ka. Nagtagal ako bago sumagot. Nagbuhos ako ng 2 baso ng limonada na ginawa ko ng umagang iyon. Iniabot ko sa kanya ang isa. Gumuho ako ng ganap. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan, nang nag-toast si Sofia, at ikaw ay tumawa. May isang bagay sa loob ko ang nagkabasag, ngunit hindi sa paraang nangyari noon. Sa pagkakataong ito, iba ang pagkabasag. Ito ay nakakalaya. Tulad ng kapag nahati ang isang lumang puno at nagbibigay ng espasyo para sa isang bagong bagay na lumaki. Ininom ko ang aking baso. Huminto ako sa pag-asa na magbabago kayo. Huminto ako sa pag-asa ng pagkilala. Huminto ako sa pag-asa ng pag-ibig mula sa maling lugar. At nang huminto ako sa pag-asa, nagsimula akong magtayo. Tiningnan ako ni Mason ng may intensity na hindi ko kailanman nakita sa kanya. Tinulungan ako ng therapy na maintindihan ang isang bagay, sabi niya nang nanginginig ang boses. Hindi ako ginawang malupit ni Sofia. Malupit na ako. Binigyan lang niya ako ng permiso na ipakita iyon. Pinunasan niya ang kanyang mga mata ng likod ng kanyang kamay. Nakita ko kung paano kanya tratuhin at wala akong sinabi dahil ang isang bahagi ko ay naniwala na tama siya. Na ikaw ay mas mababa. Na ang iyong function ay maglingkod. Na parang ang lahat ng ginawa mo para sa akin sa loob ng 30 taon ay walang halaga. Na parang obligasyon mo iyon at hindi sakripisyo. Ang kanyang mga salita ay isang kutsilyo, ngunit isa ring bomba. Ang pagkilala na pinakahihintay ko sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay dumating. Ngunit hindi ko na ito kailangan upang mabuhay. Ito ay isang regalo, hindi isang pangangailangan. At ngayon, tanong ko, ngayon ano ang iniisip mo? Na ako ay bulag?
Na mayroon akong pinakamalakas na babae sa mundo bilang isang ina at tinrato ko siya na parang isang piraso ng kasangkapan. Na kapag pinakakailangan mo ako, wala ako doon. Tinakpan niya ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. At karapat-dapat akong kamuhian mo. Hindi kita kinamumuhian, Mason. Ang aking boses ay matatag. Minahal kita ng labis, halos nawala ako sa pag-ibig na iyon. Ngunit hindi kita kinamumuhian. Paano mo hindi ako kinamumuhian? Dahil ang galit ay nangangailangan ng enerhiya. Ayaw kong gumastos pa dahil mahal pa rin kita. Ngayon lang ang pag-ibig na iyon ay may mga limitasyon. May mga kondisyon at ang pangunahin ay ako ang una. Bumalik ang katahimikan ngunit sa pagkakataong ito ay iba, mas malinis. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na parang nakikita niya ang mga ito sa unang pagkakataon. Sabi ng therapist ko, dumating ako dito na naghahanap ng absolution, na kailangan kong patawarin mo ako upang gumaan ang pakiramdam ko. Tumingin siya sa akin. Pero hindi ako dumating para humingi niyan. Dumating ako upang sabihin sa iyo na naiintindihan ko kung hindi mo ako kailanman patatawarin. Na naiintindihan ko kung ayaw mo akong maging bahagi ng iyong bagong buhay, na iginagalang ko ang iyong desisyon. Ano man iyon. Ang mga salitang iyon ay mas mahalaga kaysa sa 1,000 walang laman na paghingi ng tawad. Gaano ka katagal mananatili? Tanong ko. Nag-book ako ng hotel sa loob ng 3 araw. Kung gusto mo akong umalis ng mas maaga, sabihin mo lang. Maaari kang manatili. May guest room. Nagpakita ng sorpresa ang kanyang mukha. Talaga? May kondisyon, dagdag ko ng mabilis. Iginagalang mo ang aking mga espasyo. Iginagalang mo ang aking schedule. Wala kang inaasahan. Hindi mo inaasahan na ipagluluto kita o pagsisilbihan. Kung mananatili ka, ikaw ay isang bisita. Hindi ka babalik sa pagiging anak na pinilit kong pagsilbihan. Naiintindihan? Naiintindihan. Matatag ang kanyang boses. Salamat, nanay. Inilagay ko siya sa likod na silid, ang pinakamaliit, ngunit may magandang liwanag. Binigyan ko siya ng malinis na tuwalya. Ipinakita ko sa kanya kung nasaan ang lahat. Bukas ang kusina. Magluto ka ng anumang kailangan mo. Nag-aalmusal ako ng 7 oras. Nagtatrabaho ako sa hardin hanggang tanghali. Ang hapon ay para sa pagpipinta o pagbabasa. Kung gusto mong sumama sa akin sa isang bagay, magtanong ka muna. Mentally niyang binanggit ang bawat salita. Kaya kong tumulong sa hardin bukas. Kung gusto mo. Gusto ko. Tumango ako. Kung gayon, magkita tayo ng 7 oras. Nang gabing iyon, naghapunan ako ng mag-isa sa terrace tulad ng dati. Kumain si Mason sa kusina. Iginagalang niya ang espasyo. Nang matapos ako, nahugasan na niya ang kanyang mga pinggan at nasa kanyang silid. Kumatok ako sa pinto. Good night, Mason. Isang pause. Good night, nanay. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Hindi ako sumagot. Isinara ko lang ang aking pinto at humiga, nakikinig sa karagatan. Naramdaman ko ang kakaibang bagay. Hindi ito ang kumpletong kaligayahan bago siya dumating, ngunit hindi rin ito ang dating sakit. Ito ay isang bagay sa pagitan. Pag-iingat, maingat na pag-asa, ang posibilidad ng isang bagong bagay na itinayo sa tapat ng mga guho. Kinabukasan ng umaga, nagpakita si Mason sa hardin ng eksaktong 7:00. Nakasuot siya ng lumang damit, angkop para marumihan. Ano ang kailangan mong gawin ko? Tinuro ko ang isang seksyon ng mga damo. Kailangan linisin iyan. Darating si Mang Ben ng 10 oras. Siya ang mas makakapagsabi sa iyo. Nagtatrabaho kami ng tahimik. Kakaiba na makita siyang pinagpapawisan, nadudumihan ang kanyang mga kamay, gumagawa ng pisikal na trabaho ng walang reklamo. Nang dumating si Mang Ben, ipinakilala ko sila. Ito ang aking anak, si Mason. Dumadalaw siya sa loob ng ilang araw. Tiningnan siya ni Mang Ben nang may pagsusuri. Alam mo ba ang tungkol sa mga halaman? Wala, pag-amin ni Mason. Pero gusto kong matuto.
Umiti si Mang Ben, well, ang pagpapakumbaba ang unang hakbang. Halika, tuturuan kita. Pinanood ko silang magkasamang nagtatrabaho sa loob ng maraming oras. Si Mang Ben ay pasensyoso ngunit mapaghingi. Nakinig si Mason sa bawat tagubilin, nagtanong, hindi nagpanggap na alam. Nang tanghali, nang huminto ako para kumain, patuloy sila. Gumawa ako ng salad at sandwiches. Tinawagan ko sila. Kumain kaming tatlo sa mesa sa hardin. Nagkwento si Mang Ben tungkol sa kanyang 50 taon bilang isang hardinero. Nakinig si Mason na bighani. At lagi kang nakatira dito. Tanong niya. Ipinanganak 2 kilometro mula rito, hindi kailanman umalis. Bakit? Lahat ng kailangan ko ay nasa bayang ito. Tiningnan niya ang kanyang plato. Ang kapayapaan ay wala sa mga lugar, anak. Nasa kung paano mo itinatayo ang iyong buhay. Pagkatapos kumain, tumulong si Mason sa paghugas ng pinggan ng hindi hinihingi. Pagkatapos ay bumalik siya sa hardin. Nagpunta ako upang magpinta. Mula sa aking studio, nakikita ko silang nagtatrabaho. May isang bagay na nakakagaling sa panonood sa aking anak na natututo mula sa isang matalinong tao. Sa pagkakita sa kanya na gumagawa ng tapat na trabaho nang hindi naghihintay ng palakpak. Nang gabing iyon, nagpinta sila ng isang mental na canvas na hindi ko kailanman malilimutan. Nang gabing iyon, nagluto si Maso ng simpleng pasta na may tomato sauce. Hindi gaanong, sabi niya nang nahihiya, pero gusto kong gumawa ng isang bagay. Kumain kami ng magkasama sa terrace. Ang usapan ay dumaloy ng mas natural. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa kanyang bagong trabaho, manager sa isang tindahan ng materyales sa konstruksyon. Hindi ito kaakit-akit, pero disente ang amo, nagbabayad sa oras, tinatrato ako ng may paggalang. Mas mahalaga iyan kaysa sa marami, sabi ko. Alam ko. Naiintindihan ko na sa wakas. Ikinuwento niya sa akin ang tungkol sa therapy, tungkol sa kung paano ang unang mga sesyon ay para lang magreklamo tungkol kay Sofia, ngunit ang aking therapist ay patuloy na nagtatanong sa akin ng parehong tanong. At ano ang ginawa mo? Sa una, nakakainis. Ako ang biktima, di ba? Iniwan ako ng asawa ko. Pero pagkatapos ng sesyon, nagsimula akong makita ang pattern. Ako rin ang kontrabida. Sa aking sariling kwento at sa iyo. Naghininga siya ng malalim. Ipinakita niya sa akin ang isang bagay. Hiniling niya sa akin na gumawa ng listahan ng lahat ng ginawa mo para sa akin. Lahat. Mula nang ipanganak ako hanggang sa araw na umalis ka. Kinuha niya ang kanyang telepono. Gusto mo bang makita? Hindi ko kailangan makita, Mason. Naranasan ko iyan. Mayroon itong 237 bagay, partikular na. Mula sa pagpapalit ng lampin hanggang sa pagbabayad ng aking kolehiyo, mula sa mga gabing walang tulog noong maisakit ako hanggang sa mga pagkain na inihanda mo gamit ang huling pera mo. Kumikinang ang kanyang mga mata. At pagkatapos ay hiniling niya sa akin na gumawa ng listahan ng ginawa ko para sa iyo. Mahabang pause. Hindi ko man lang naabot ang 20 bagay at karamihan ay pangunahing. Ang tawagan ka sa iyong kaarawan. Ang bisitahin ka paminsan-minsan. Ang mga bagay na ginagawa ng sinumang disenteng anak ng walang pag-iisip. Ang ehersisyo ay winasak ako, patuloy niya. Sa pagkakita sa itim at puti kung gaano ka-unbalanced ang aming relasyon, kung gaano karami ang ibinigay mo, kung gaano kaliit ang natanggap ko. Hindi ko ibig sabihin ang mga materyal na bagay. Ibig kong sabihin ay paggalang, pagsasaalang-alang, aktibong pag-ibig, hindi lang salita. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Sinabi ng therapist ko, kung ang nanay mo ay iyong kaibigan at hindi ang nanay mo, magiging kaibigan mo pa rin ba siya pagkatapos mo siyang tratuhin ng ganyan? Ang sagot ay hindi. Kailanman. Dahil walang sinumang pumapayag mula sa isang kaibigan kung ano ang pinagtiisan mo bilang isang anak. Ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang mga bato sa tahimik na tubig. Lumikha sila ng mga alon na lumawak. Kaya ako dumating, nanay. Hindi para hingin kang bumalik, hindi para humingi ng pera, hindi para hanapin mong iligtas ako muli.
Dumating ako upang tingnan ka sa mata at sabihin sa iyo na tama ka sa lahat. At dumating ako upang magtanong kung mayroong anumang paraan. Anumang porma sa universo na ito para payagan mo akong subukang maging anak na nararapat mong magkaroon mula sa simula. Ang karagatan ay umalingaw ng mahina sa malayo. Nagsimulang lumitaw ang mga bituin. Ang aking puso ay isang tambol na tumutugtog ng mga komplikadong katotohanan. Hindi ko alam kung posible iyan, Mason, sabi ko ng tapat. Maraming pinsala, maraming nasayang na oras, maraming nasirang tiwala. Alam ko. Ngunit, patuloy ko, handa akong subukan, ng dahan-dahan, ng may malinaw na limitasyon, ng walang garantiya. Tiningnan ko siya ng direkta. Kung muli kang magkamali, wala ng pangatlong pagkakataon. Aalis ako sa buhay mo magpakailanman. Naiintindihan mo? Naiintindihan. Matatag ang kanyang boses. At tinatanggap ko. Ang 3 araw na pagbisita ni Mason ay naging 1 linggo. Bawat umaga, nakikita ko siya sa hardin bago ako, nagtatrabaho ng tahimik, natututo mula kay Mang Ben. Bawat gabi ay nagluluto siya ng isang simpleng pagkain, at kumakain kami sa terrace, nagbabahagi ng mga katahimikan na hindi na awkward. May kakaiba sa kanya, isang katahimikan na hindi umiiral noon, na parang sa wakas ay huminto na siya sa pagtakbo mula sa kanyang sarili. Sa ika-4 na araw, dumating si Aling Clara para uminom ng kape. Si Mason ay nasa hardin. Pinanood niya ito mula sa bintana ng kusina. Iyan ang anak mo. Hindi iyon tanong. Kamukha mo siya sa mata. Nagbuhos siya ng asukal sa kanyang tasa. Ano ang pakiramdam mo na nandito siya? Iyon ay tanong na tinanong ko ang sarili ko ng 100 beses. Takot, umaasa, maingat, lahat ng sabay-sabay. Tumango si Aling Clara. Ibig sabihin niyan matalino ka. Hindi kailangan maging bulag ang pag-ibig para maging totoo. Ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa mga pag-uusap na naganap sa amin, tungkol sa therapy ni Mason, tungkol sa kanyang paghingi ng tawad. Naniniwala ka ba sa kanya? Diretsong tanong ni Aling Clara. Gusto kong maniwala sa kanya, pero hindi sapat ang paniniwala. Kailangan kong makita iyon sa paglipas ng panahon. Madali ang mga salita. Ang tunay na pagbabago ay mabagal at masakit. Matalinong sagot. Ininom niya ang kanyang kape. Tandaan mo lang, Elena. Hindi mo kailangan magpatawad ng mabilis. Hindi mo kailangan ibalik ang lahat sa dati. Sa katunayan, hindi ito dapat ibalik sa dati. Ang dating ay sira. Nang hapong iyon, dinala ko si Mason para tingnan ang bayan. Naglakad kami sa palengke. Ipinakilala ko siya sa nagbebenta ng halaman. Ito ba ang anak mo? Tanong niya nang may maliwanag na mata, gwapo tulad ng ina. Namula si Mason. Bumili kami ng mga sangkap para sa hapunan. Nagpumilit siyang magbayad. Pakiusap, nanay, hayaan mo ako. Tinanggap ko. Sa gallery kung saan ko ipinapakita ang aking pinta, si Julia ay nag-organisa ng isang bagong exhibition. Elena, anong tuwa na makita ka? At ang binatang ito. Anak ko, si Mason. Tiningnan siya ni Julia ng tingin ng isang artista. Mayroon siyang parehong ekspresyon mo kapag nag-iisip. Hindi nagsisinungaling ang mga genes. Ipinakita ko sa kanya ang pinta ng phoenix sa isang larawan sa aking telepono. Ipinagbili ko ito sa unang gabi. Tiningnan ni Mason ang larawan ng may pagkabighani. Ikaw ang nagpinta niyan? Napakalakas nito. Nararamdaman mo ang emosyon. Ngumiti si Julia. May regalo ang nanay mo. Nagpipinta siya ng may kaluluwa. Tiningnan ako ni Mason ng may isang bagay na hindi ko kailanman nakita sa kanyang mga mata. Paggalang. Tunay na paghanga. Hindi ko alam na nagpipinta ka. Maraming bagay sa akin ang hindi mo alam, Mason. Dahil hindi ka kailanman nagtanong. Hindi ko ito sinabi ng may kalupitan, kundi ng may katotohanan. Tumango siya ng dahan-dahan. Tama ka. Gusto kitang makilala. Talaga, kung papayagan mo ako. Nang gabing iyon pagkatapos ng hapunan, umupo kami sa sala.
Hawak ni Mason ang isang tasa ng tsaa sa pagitan ng kanyang mga kamay. Maaari ba akong magtanong sa iyo? CJ, kailan mo nagpasya na umalis? Ibig kong sabihin, ano ang eksaktong sandali? Naisip ko ang tanong na iyon. Walang eksaktong sandali. Ito ay mga taon ng maliliit na sandali. Bawat pagkakataon na gumagawa si Sofia ng komento at ikaw ay tumawa. Bawat pagkakataon na tinatawagan kita at sinasabi mo sa akin na abala ka. Bawat pagkakataon na dumating ako na may pagkain at hindi mo man lang sinasabi, salamat. Nagpatong-patong sila tulad ng patak ng tubig sa isang baso. At ang gabing ng toast ang patak na nagpaapaw sa lahat. Naisip mo ba kailanman na sabihin sa akin kung ano ang nararamdaman mo bago umalis? Sa lahat ng oras, Mason. Pero hindi kayo nakinig. Nang sinubukan kong sabihin na masama ang pakiramdam ko, binago ni Sofia ang paksa. Nang sinabi kong kailangan ko ng pagtatanggol mo, sinabi mo sa akin na masyado akong sensitibo. Nang humingi ako ng kaunting pagsasaalang-alang. Itinuring mo akong nagdadrama. Sa huli, huminto ako sa pagsubok dahil nakakapagod ang sumigaw sa kawalan. Inilapag niya ang tasa sa mesa na nanginginig ang mga kamay. Diyos ko, nanay, napakabulag ko. Hindi ka bulag, Mason. Pinili mong hindi makakita. May pagkakaiba. Ang aking mga salita ay matigas, ngunit kinakailangan. Ang pagkakita ay nangangailangan ng tapang. Kailangan nitong maging handa na aminin na mali ka at hindi ka handa para doon. At ngayon narito ka, nagtatanong ng tamang mga tanong. Nakikinig sa mga sagot kahit masakit. Iyan ang paglago. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Sa labas, ang hardin ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Tinawagan ako ni Sofia 2 linggo na ang nakalipas. Sumikip ang aking puso, ngunit pinanatili kong kalmado ang aking boses. Ano ang gusto niya? Na bumalik. Sabi niya nagkamali siya. Na namimiss niya ako na maaari kaming magsimulang muli. Lumingon siya sa akin. Sinabi ko sa kanya na hindi. Bakit? Dahil pinakita sa akin ang therapist ko ang isang bagay. Hindi ako mahal ni Sofia. Minahal niya ang ideya ko. Ang Mason na kaya niyang hubugin. Ang Mason na pinutol ang ugnayan sa kanyang ina dahil hiniling niya. Ang Mason na walang sariling personalidad. Naghininga siya ng malalim. Pero ang Mason na iyon ay miserable. At ang gawing miserable ang nanay ko para lang ma-please ang asawa ko ay hindi pag-ibig. Ito ay kaduwagan. Umupo ako muli. Paano siya nag-react? Galit na galit siya. Sinabi niya na ako ay isang failure, na walang siya ako ay walang sinuman, na mag-isa akong matatapos at pathetic. Ngumiti siya ng malungkot. At alam mo ba kung ano ang napagtanto ko sa sandaling iyon? Na palagi siyang ganoon magsalita, dati lang ay mas mahusay niyang itinago o ako ay masyadong tanga para makita. Hindi ka tanga. Ikaw ay in love. Ang pag-ibig ay nagpapabulag sa atin sa maraming bagay. Minahal mo ba ang tatay ko ng ganoon? Tanong niya nang may tunay na kuryosidad. Ito ay isang tanong na hindi niya kailanman tinanong sa akin. Minahal ko ang tatay mo ng iba. Nakita niya ako. Iginagalang niya ako. Nagtrabaho kami bilang isang team. Nang siya ay mamatay, nawala ko ang aking kasosyo, hindi ang aking jailer. Nagpause ako. Hindi mo kasosyo si Sofia, Mason. Siya ang iyong amo. At hinayaan mo siya dahil mas madali iyon kaysa maging sarili mong tao. Tumango siya ng dahan-dahan. Tama ka. Tulad ng lahat ng bagay. Sa ika-6 na araw, dumating si Maria. Nang walang babala, huminto ang kanyang kotse sa harap ng gate na may ingay ng preno. Lumabas siya na parang ipo-ipo. Kinatok niya ang doorbell ng paulit-ulit. Nasa hardin ako kasama si Mason at Mang Ben, kaming tatlo ay nagtinginan. Kapatid ko, sabi ko. Namutla si Mason. Gusto mo bang ako na ang bahala? Hindi, ito ang isang bagay na kailangan kong gawin ng mag-isa. Naglakad ako patungo sa gate. Sumisigaw si Maria sa kabilang panig, Elena, buksan mo ang pinto ngayon. Binuksan ko ito.
Pumasok siya na parang bagyo. Maaari ba akong malaman kung ano ang nangyayari? Isang linggo na si Mason dito at hindi sinasagot ang aking mga tawag. Tinignan niya ako ng may galit. Ano ang ginawa mo sa kanya? Magandang umaga, Maria. Kalmado ang aking boses. Wala akong ginawa sa kanya. Dumadalaw ba siya? Dumadalaw? Kailangan niyang bumalik. Nakatira siya sa bahay ko. Ang mga gamit niya ay nasa bahay ko. Ang kanyang mga gamit ay maaaring manatili doon o maaari niyang kunin ang mga ito. Iyan ang kanyang desisyon, hindi akin. Nagpakita si Mason sa likod ko. Tita Maria. Matatag ang kanyang boses. Dumating ako ng kusa. Walang pumilit sa akin. Mason. Anak, minamanipula ka ng nanay mo. Hindi mo ba nakikita? Hindi. Pinutol niya ito. Hindi ako minamanipula ni nanay. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakikita ko ng malinaw. Tiningnan kaming dalawa ni Maria na parang mga estranghero. Hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Elena, ikaw ang laging makatuwiran. Ang nagpapanatili ng pamilya. Naglabas ako ng tawa ng walang humor. Maria, hindi ko pinananatili ang pamilya. Pinanatili ko ang aking sarili na maliit para makaramdam kayo ng laki. May pagkakaiba. Hindi totoo yan. Hindi? Sabihin mo sa akin, ilang beses mo akong tinanong kung kumusta ako nang mamatay si Itay. Ilang beses mo akong pinasalamatan sa pag-aalaga kay nanay habang ikaw ay nabubuhay ng iyong perpektong buhay. Ilang beses mo akong nakita na higit pa sa isang solusyon sa iyong mga problema? Ang katahimikan ay nakakapanindig balahibo. Binuksan ni Maria ang kanyang bibig, isinara ito. Walang lumabas. Eksakto. Patuloy ko. Dahil para sa iyo, ako ay kapakipakinabang. Hindi ako ang kapatid mo. Ako ang iyong resource. At nang huminto ako sa pagiging kapakipakinabang, huminto ako sa pag-iral para sa iyo. Mahal ka ni nanay, mahinang sabi ni Maria. Tinitiis ako ni nanay. At pinayagan mo iyon dahil nababagay iyon sa iyo. Habang ako ang hindi nakikita. Ikaw ang maaaring maging bituin. Bumagsak si Maria sa isang upuan sa hardin. Tila siya maliit bigla. Matanda, pagod. Iyan ba ang tingin mo sa akin? Na ako ay makasarili? Sa tingin ko ikaw ay tao. Na ginawa mo ang ginagawa nating lahat. Pinili natin ang pinakamadaling landas. At ang pinakamadaling landas ay ang baliwalain ang aking sakit dahil ang pagkilala dito ay nangangahulugang pagtanggap sa iyong pakikipagsabuatan. Lumapit si Mason. Tita, kasabwat din ako sa maraming bagay, pero sinusubukan kong magbago. Baka kaya mo rin. Tiningnan kami ni Maria. Umagos ang tahimik na luha sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung paano. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Hindi ko alam kung paano ito ayusin. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ko siya hinawakan, ngunit nandoon ako. Magsimula sa pakikinig, sa pagtanggap, sa hindi pagbibigay ng dahilan. Hindi ko kailangan mong sabihin sa akin na tama ako sa lahat ng bagay. Kailangan ko lang nakilalanin mo na sinaktan mo ako, na sinaktan ako ni nanay, at nakita mo iyon at wala kang ginawa. Umiyak siya. Isang malalim na tunog na nanggagaling sa isang sinaunang lugar. Pasensya na, Diyos ko. Elena, lubos akong pasensya na. Hindi iyon walang laman na mga salita. Iyon ay mga salita na puno ng katotohanan. Naniniwala ako sa iyo, malumanay kong sabi. Pero ang pasensya na ay hindi nagbubura ng 30 taon. Hindi nito binubura ang pinsala. Ito ay simula pa lang. Simula ng ano? Ng pagtatayo ng isang bagong bagay. Kung gusto mo, kung handa kang gawin ang trabaho. Tumingin siya sa akin. Magsisimula tayo sa aking mga kondisyon. Sa malinaw na limitasyon nang hindi babalik sa dating tayo. Dahil ang dating tayo ay pinapatay ako. Tumango si Maria ng dahan-dahan. Maaari ba akong manatili ng ilang araw upang subukang intindihin? Tiningnan ko si Mason. Tumango siya. May espasyo, sabi ko sa wakas.
Pero pareho ang mga patakaran na ibinigay ko kay Mason. Paggalang, pagsasaalang-alang, walang inaasahan. Tinatanggap ko. Ang kanyang boses ay maliit ngunit taos puso. Inilagay ko siya sa isa pang silid. Binigyan ko siya ng tuwalya. Ipinakita ko sa kanya ang kusina. Nang gabing iyon, kaming tatlo ay naghapunan ng tahimik. Isang katahimikan na puno ng mga dekada ng mga hindi nasabing bagay na sa wakas ay lumabas sa liwanag. Pagkatapos ng hapunan, tumulong si Maria sa mga pinggan. Nagwalis si Mason sa terrace. Umupo ako sa labas, pinapanood ang mga bituin. Nagpakita si Aling Clara na may dalang bote ng alak. Nakita ko ang kotse. May pamilya na naman. Kailangan ba ng kapatid mo ng reinforcements? Umiti ako. Nakalipas na ang pinakamasama. Umupo kami ng magkasama. Muling binubuo mo ang iyong pamilya. Obserbasyon ni Aling Clara. Hindi, ikinorekta ko. Nagpapasya ako kung sino ang papasok sa aking bagong buhay at sa anong kondisyon. Hindi iyon pareho. Tama ka. Mas maganda. Nag-toast kami habang ang buwan ay nagpapaliwanag sa aking hardin ng mga rosas na sa wakas ay mayroon ng lahat ng espasyo sa mundo upang lumaki. Ang sumunod na linggo ay isang masakit na proseso ng paghukay. 3 tao sa isang bahay, bawat isa ay may dalang mga dekada ng hindi gumaling na sugat. Ngunit may isang kakaiba sa pagkakataong ito. Walang tumakas. Walang nagpanggap. Ang mga pag-uusap ay mahirap ngunit totoo. Nagsimulang makakita si Maria at Mason ng mga pattern na hindi nila kailanman napansin. Kung paano ang bawat isa ay nag-ambag sa aking pagiging hindi nakikita. Kung paano nila tinanggap ang aking sakripisyo bilang isang natural na bagay sa halip na pambihira. Isang umaga, nakita ako ni Maria sa hardin bago sumikat ang araw. Maaari ba akong umupo? Tumango ako. Nanatili kami sa katahimikan, pinapanood ang langit na nagbabago mula sa itim patungo sa lila patungo sa kahel. Napanaginipan ko si nanay kagabi, sabi niya sa wakas. Pinagalitan niya ako sa pagiging narito. Sinabi niya na pagtataksil daw na kumampi ako sa iyo. Kumuha siya ng isang dahon ng damo. At napagtanto ko ang isang bagay. Tinuruan tayo ni nanay na makipagkumpetensya, ikaw at ako. Pinaniwala niya ako na para lumiwanag ako, kailangan mong maging malabo. At naniwala ako doon. Sa buong buhay ko naniwala ako doon. Hindi lang si nanay, sagot ko. Ito ay lipunan. Ito ay ang panahon. Ito ay isang buong sistema na nagsabi sa atin na mayroon lamang espasyo para sa isang mahalagang anak na babae. At naniwala tayo dito. Pinunasan ni Maria ang kanyang mga mata. Pero magkapatid tayo. Dapat nating pinoprotektahan ang isa't isa. At hindi kita pinrotektahan. Sinakripisyo kita. Ginawa mo. Walang dahilan para magsinungaling. Maaari mo ba akong patawarin balang araw? Nanginginig ang kanyang boses. Hindi ko alam, Maria. Sa totoo lang, hindi ko alam. Pero kaya kong subukang magtayo ng isang bagong bagay sa iyo. Hindi batay sa nakaraan, batay sa kung sino tayo nagpasya na maging ngayon. Tumango siya, tinatanggap ang katotohanan na iyon. Paano mo ito nagawa? Tinuro niya ang bahay, ang hardin, lahat. Paano mo nahanap ang lakas? Hindi ko iyon natagpuan. Itinayo ko iyon. Sentimo sa sentimo. Desisyon sa desisyon. Bawat pagkakataon na pinili kong hindi gumastos sa isang bagay na hindi kailangan. Bawat pagkakataon na namuhunan ako ng takot ako. Bawat pagkakataon na nagsabi ako ng hindi ng gusto kong sabihin ng para lang magbigay kasiyahan. Tiningnan ko siya. Ang lakas ay hindi isang bagay na mayroon ka. Ito ay isang bagay na pinapraktis mo hanggang sa maging bahagi mo. Nagpakita si Mason na may dalang kape para sa aming tatlo. Umupo siya sa aming tabi sa basang damo. Tinawagan ko ang therapist ko kahapon. Sabi niya sinabi ko sa kanya na nandito ako, na nandito ka rin, tita. Tiningnan niya si Maria. Sinabi niya sa akin ang isang mahalagang bagay, na ang paggaling ng pamilya ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati.
Nangangahulugan ito ng paglikha ng isang ganap na bagong bagay na may tapat na pundasyon sa pagkakataong ito. Ininom niya ang kanyang kape at sinabi, at siguro, hindi na tayo magiging normal na pamilya, pero kaya tayong maging tunay na pamilya. Umiyak si Maria ng mahina. Hindi ko alam kung karapat-dapat akong maging sa bagong pamilya na iyon. Hindi iyan tungkol sa pagiging karapat-dapat, sabi ko. Ito ay tungkol sa pagpili, tungkol sa paggawa ng trabaho, tungkol sa pananatili sa kasalukuyan kahit hindi komportable. Tiningnan ko siya ng direkta. Handa ka bang gawin yan? Tumango siya ng may determinasyon. Handa ako. Hindi ko alam kung paano pero gusto kong subukan. Kung gayon, magsimula tayo sa isang simpleng bagay, iminungkahi ko. Bawat isa ay magbahagi ng isang katotohanan na hindi niya kailanman sinabi. Nang walang paghuhusga, nakikinig lang. Si Mason ang nauna. Ako muna. Naghininga siya ng malalim. Lagi akong naiinggit kung paano mag-isa si nanay, sa kanyang lakas, dahil pakiramdam ko mahina ako. At sa halip na humanga sa kanya, kinasusuklaman ko siya. Pinayagan ko si Sofia na saktan siya dahil lihim kong gusto na mas hindi perpekto si nanay para hindi ako makaramdam ng kakulangan. Ang kanyang mga salita ay nanatili sa hangin na parang isang sagradong pagtatapat. Salamat sa iyong katapatan, sabi ko ng simple. Ako naman, patuloy ni Maria. Alam kong iba ang pagtrato ni nanay sa iyo. Nakita ko iyon sa buong buhay ko at nagustuhan ko iyon. Pinapadama nito sa akin na espesyal ako, pinili. At nang siya ay mamatay at iniwan niya sa akin ang bahay. Hindi ako nagulat. Ito ay kumpirmasyon ng isang bagay na lagi kong alam. Na mas mahalaga ako kahit sa kanyang mga mata. Malayang umagos ang luha at ang kahihiyan ng pag-amin nito ay halos hindi matitiis. Ngunit iyon ang katotohanan. Salamat, sabi ko muli. Dumating na ang aking pagkakataon. Ang aking katotohanan ay ito, nagsimula ako. Sa loob ng maraming taon, sinabi ko sa aking sarili na nanatili ako dahil sa pag-ibig. Na nagtiis ako para sa inyo. Ngunit ang isang bahagi ko ay nanatili dahil sa takot. Takot na maging wala nang walang papel ko bilang inalay na ina. Nang walang papel ko bilang kapakipakinabang na kapatid. Takot na matuklasan na nang walang paglilingkod sa iba, wala akong pagkakakilanlan. Tiningnan ko ang karagatan. At ang irony ay kailangan kong mawala kayo upang makita ang aking sarili. Kailangan kong bitawan ang lahat upang matuklasan kung sino si Elena nang wala kayong lahat. Umupo kami ng tahimik, pinoproseso. Sumikat na ng buo ang araw. Dumating si Mang Ben para sa kanyang shift. Magandang umaga, pamilya. Tiningnan niya kaming tatlo sa damuhan. Nagsasagawa kami ng group therapy, tumawa kami. Iyon ang unang tunay na tawa sa pagitan namin sa loob ng ilang dekada. Ganoon nga, sagot ko. Well, ang mga halaman ay hindi nagte-therapy. Lumalaki lang sila. Siguro dapat tayong matuto mula sa kanila. Ang kanyang simpleng karunungan ay eksaktong kailangan namin. Nang hapong iyon, kaming tatlo ay nagtrabaho sa hardin sa ilalim ng pangangasiwa ni Mang Ben, hindi kailanman nadumihan ni Maria ang kanyang mga kamay ng ganoon. Mas mahirap ito kaysa sa tingin, humihingal niyang sabi habang naghukay. Ang karamihan sa mga mahalagang bagay ay ganoon, sagot ni Mang Ben, kaya mas gusto ng mga tao na bumili ng bulaklak kaysa itanim. Pero ang sarili mong tanim ay mas may halaga dahil alam mo ang pagsisikap sa likod ng bawat talulot. Tiningnan niya ang aking mga rosas. Dinala sila ni Elena mula sa napakalayo. Inalagaan niya sila araw-araw. At ngayon tingnan ninyo, sila ang pinakamaganda sa kapitbahayan. Nagtatanim si Maso ng mga bombilya, sumusunod sa mga tagubili ni Mang Ben, gaano katagal bago sila mamulaklak. Mga buwan? Siguro 1 taon. 1 taon. Ang tunay na kagandahan ay nangangailangan ng pasensya, anak. Ang mga instant na bagay ay bihirang tumagal. Isa pang suntok ng karunungan na kailangan naming marinig. Nagtatrabaho kami hanggang sa magsimulang lumubog ang araw. Marumi kami, pawisan, pagod na pagod. Ngunit may isang bagay na nakakasiya doon.
Sa paggawa ng pisikal na trabaho ng magkasama, sa pagtatayo ng isang bagay gamit ang aming mga kamay. Nang gabing iyon, dumating si Sarah para maghapunan. Ang aking kaibigan na bumili ng pinta ng Phoenix. Gusto niyang makilala ang aking pamilya. Nakakagulat na magaan ang hapunan. Nagkwento si Sarah tungkol sa kanyang sariling proseso ng paggaling, tungkol sa kung paano siya nakatakas sa isang kasal na halos pumatay sa kanya. Nang umalis ako, mayroon lang akong maleta at ang aking dignidad, sabi niya. Akala ko na wala ko ang lahat, pero sa totoo lang ay nakuha ko lang ang aking sarili. Nakinig si Maria at Mason, lubhang interesado. At ang iyong mga anak? Tanong ni Mason. Kinamuhian nila ako sa una. Akala nila makasarili ako na iniiwan ko ang pamilya. Ininom ni Sarah ang alak, pero sa huli naintindihan nila nang makita nila akong namulaklak. Nang napagtanto nila na ang babaeng kilala nila noon ay anino lang. Ngayon ay mayroon kaming tunay na relasyon batay sa mutual respect, hindi sa obligasyon. Pagkatapos umalis ni Sarah, tinulungan ako ni Maria sa mga pinggan. Napakagaling niya. Ganoon nga. Sa tingin mo makakarating tayo doon? Sa lugar ng kapayapaan. Tiningnan ko siya. Depende sa kung gaano kakahanda magbago, sa kung gaano kakahanda na pakawalan. Hindi mo maaaring dalhin ang dating ego sa bagong buhay, Maria, hindi iyon ka siya. Tumango siya ng may pag-iisip. Marami pa akong kailangang kalimutan. Lahat tayo. Kaya proseso iyan. Sa ika-9 na araw, nakatanggap si Maso ng tawag mula sa kanyang trabaho. Kailangan kong bumalik. May takot sa kanyang mga mata. Pero ayaw kong matapos ito. Ayaw kong bumalik at ibalik ang lahat sa dati. Hindi kailangan ganoon, tiniyak ko sa kanya. Maaari kang umalis at patuloy na lumaki. Maaari mong panatilihin ang natutunan mo dito. Maaari ba akong bumalik? Ang kanyang boses ay tulad ng isang takot na bata. Kahit kailan mo gusto, pero sa parehong patakaran, paggalang, pagsasaalang-alang, katapatan. Tinatanggap ko iyan palagi. Niyakap ko siya. Isang tunay na yakap. Hindi ang obligadong yakap noon, isang yakap na may ibig sabihin. Nagpasya si Maria na manatili ng 2 araw pa. Kailangan ko pa ng oras dito. Malayo sa aking buhay upang mag-isip. Naintindihan ko siya. Nang umalis si Mason, pakiramdam ko ay mas tahimik ang bahay. Nagkaroon kami ni Maria ng mas malalim na pag-uusap tungkol kay nanay, tungkol kay Itay, tungkol sa kung paano kami parehong sinaktan ng pagiging paborito sa iba't ibang paraan. Nasa bilangguan din ako pag-amin ni Maria. Kailangan kong laging maging perpekto. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi ako maaaring maging tao. Dahil kung huminto ako sa pagiging paborito, ano ang natira sa akin? Ang iyong pagkatao, sagot ko. Na mas mahalaga kaysa sa anumang pagiging paborito. Nang umalis si Maria, niyakap namin ang isa't isa sa gate. Salamat sa hindi mo pagsuko sa akin, bulong niya. Salamat sa pagdating, sagot ko. Babalik ako sa loob ng 1 buwan. Kung papayagan mo ako. Ayos sa akin. Pinanood ko siyang lumayo, nararamdaman ang kakaibang bagay. Hindi ito ang kumpletong pagkakaisa ng mga pelikula. Ito ay isang bagay na mas totoo, mas marupok, mas tapat. Ito ang simula ng isang bagay na maaaring magtagumpay o masira, ngunit hindi bababa sa ito ay tunay. Nang gabing iyon, muli akong nag-iisa sa aking bahay, naglakad ako sa hardin sa ilalim ng mga bituin. Ang mga rosas ay kumikinang napilak sa ilalim ng buwan. Sinabi ni Mang Ben na sila ang pinakamaganda sa kapitbahayan. Ngunit alam ko ang totoo. Hindi sila maganda dahil perpekto sila. Maganda sila dahil nakaligtas sila. Kinuha sila mula sa kanilang orihinal na tahanan. Naglakbay sila ng 2,000 kilometro. Muling sila itinanim sa hindi kilalang lupa at sa kabila nito ay namulaklak sila. Tulad ko. Umupo ako sa aking terrace na may isang baso ng alak. Ang karagatan ay bumulong ng mga sinaunang lihim. Naisip ko ang Elena ng 1 taon na ang nakalipas, ang hindi nakikitang babae na nagsisilbi ng mga pinggan sa isang hapunan kung saan siya pinahiya.
Ang babaeng iyon ay namatay, hindi ng marahas, kundi ng malumanay, tulad ng isang kinakailangang pagbabago. At mula sa kanyang abo, ang bersyon na ito ay isinilang. Ang babaeng nagmamay-ari ng isang mansyon na nagpipinta, na may mga kaibigan na nagtatakda ng mga limitasyon, na nagsasabi ng hindi, na pinipili ang kanyang sarili ng walang pagkakasala. Nag-vibrate ang aking telepono. Text mula kay Mason. Ligtas na nakarating, nanay. Salamat sa linggong ito, sa iyong pasensya, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong makilala ang tunay na Elena. Mahal kita, sagot ko. Mahal din kita. Ingat. Simple, tapat, walang drama. Isa pang mensahe. Mula kay Maria. Nasa bahay na ako ngayon. Iba ang pakiramdam ko, mas magaan, at mas mabigat din, na parang dala ko ang bigat ng katotohanan. Pero binitawan ko ang bigat ng kasinungalingan. May sense ba iyan? Umiti ako. Perpektong sense. Pinatay ko ang telepono. Tiningnan ko ang mga bituin. Naaalala ko ang mga salita ni Sofia ng gabing iyon. Ang ilang mga biyenan ay kapaki-pakinabang, ang iba ay kumukuha lang ng espasyo. Sa aking isip, muling isinulat ko ang parirala. Ang ilang mga babae ay kumukuha ng espasyo sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Ang iba ay nagtatayo ng mga imperyo at nagtatanim ng mga rosas. Ininom ko ang aking alak, sinisipsip ang bawat patak, sinisipsip ang aking kalayaan, ang aking kapayapaan. Ang aking buhay na itinayo sa sarili kong mga kamay. Dinala ng hangin ang amoy ng asin at bulaklak. Bukas, maaga darating si Mang Ben, may plano kaming palawakin ang hardin. Maraming rosas, siguro sampagita, siguro lavender. Ang espasyo ay walang hanggan, tulad ng aking kinabukasan, tulad ng aking kakayahang mamulaklak. Inabot ako ng 64 na taon upang matutunan iyon. Ngunit sa wakas, alam ko na hindi ako kumukuha ng sobrang espasyo. Naging masyadong maliit lang ang mundo. Kaya, itinayo ko ang aking sariling mundo. Isang lugar kung saan ako ay ganap na kasya. Isang lugar kung saan ako makakahinga. Isang lugar kung saan sa wakas, at nang may kaluwalhatian, ako ay buo.